maliwanag. Ngayon, kung ayaw ng sagot ko, isa lang ang ibig sabihin niyan. 4:4 ng ikalawang Korinto, 8:47 ng 1, hindi sa Diyos to, anak talaga ng Diablo ito. Bakit? Dahil sabi ni Juan sa 8:47 ng 1, yung sa Diyos, nakikinig ng salita ng Diyos. Sinagot ko na may Ah. salita ng Diyos. Kaya ang sinasabi ko sa kanya, sinong mas matalino? Yung founder ninyo at yung mga Bible scholars ninyo na ang sabi, ang puno ninyo sa Ellen G. White, o si Pablo na nagsasabi, hindi ko pinahintulot ng babae magpuno. Sumagot ka lang po, Tatang. Huwag ka magpapatutsada. Nasagot ko na yung tanong mo. Ayaw mo lang. Hindi ako nagpapatutsada. Doon muna tayo sa mga tanong ko. Huwag ka munang lalayo. Lumalayo ka eh. Mamumuntos ka lang, iho Ito eh. muna sa tanong ko. Ang tanong ko sa'yo, Iho, huwag ka sino muna ang mas mamumuntos. matalino? Si Pablo o yung mga Bible scholars niyo gaya ni Bacalares Cuno? Na ang sabi, ang puno ninyo ay si Ellen G. White, samantalang ang sabi ni Pablo, 2:12 hanggang 11 ng unang Timoteo, hindi ko pinahintulot ng babae magpuno. Sumagot. I am Catholic, I am the Lord, I am the gospel, I am the light. Sabi sa akin, bit-bitin kong higaan ko. Ibig sabihin, yung paglabag ng tao na yun sa pagbitbit niya sa higaan niya, doon na target kay Kristo. Kasi siya ang nag-utos. Bitbitin mo yung higaan mo. Bawal sa Sabat yun. Ngayon, nagsabihin niya na inutusan lang kasi ako, so yung stone to death sana, hindi nangyari. Kasi ang reason niya kasi, inutusan lang siya. Sino nagutos sa'yo? Di ko kilala yung nagutos sa akin eh. So yun lang kanilang hinanap. Nang nagkita si Kristo at siya ulit, sabi ni Kristo, huwag ka nang magkasala pa, humayo ka na nakilala niya. Yung mga Hudyo na nagtanong sa kanya, pinuntahan niya uli. Sir, kilala ko na yung nag-utos sa akin na bibitin kong higaan ko. Sabi niya, sino? Si Jesus na nag-utos sa akin. Anong ginawa ng mga Hudyo? Si Jesus ang pinuntahan. Nang kanila pinuntahan si Jesus, totoo ba na inutusan mo ang taong bitbitin niya ang higaan niya? Anong sagot ni Kristo? Yung tatay ko hanggang ngayon gumagawa, pati ako gumagawa. Yun ang reason ni Kristo. At dahil doon, lalong pinagsikapan ng mga Hudyong siya'y patayin sapagkat sinira niya ang araw ng Sabat. Sa paanong paraan? Doon sa yung lalaki, inutusan niya, bitbitin mong higaan mo, bawal sa Sabat yun. O, naintindihan mo, Magwain? No. Basahin mo yung 5:1 hanggang 18, malalaman mo ang konteksto. Paano nyo naman ngayon, bro, paliliwanag na araw nga ng Sabat ang sinira ni Kristo dyan? Sinabi ka sa Tagalog eh. Ano? Sige, ano yung bro? Paano mo ngayon ipaliliwanag sa akin na araw nga mismo ng Sabat ang sinira dyan? Ibig sabihin, pag sinira, inalis, di ba? Wala na? Ay, mali yung bro. Ang ibig sabihin ng sinira ang araw ng Sabat, pag sinabi sinira ang araw ng Sabat, ang meaning nun, nilabag yung kautusan patungkol sa Sabat. Yun ang meaning nun. Nilabag. So hindi naalis ang essence doon, bro, hindi siya under. Kasi ang turo ng mga SDA kasi under siya sa Sabat. Tumutupad siya sa Sabat, tumutupad si Kristo, di under. Pag sinabi tumutupad, under ka. Hindi siya under eh. Siya ay Lord of the Sabbath. Lord of every day, even of the Sabbath. Eto pa, sabi ng mga SD, atin basahin yung Marcos ha. Atin basahin yung sinasabi doon sa Marcos 2:27. Tignan nyo, anong sabi rito? Sabi ganito, Jesus said to the Pharisees, the Sabbath day was made to help people. People were not made to be ruled by the Sabbath. Ano daw? People were not made to be ruled by the Sabbath. Ano nangyari sa mga SDA ngayon? All of them were ruled by the Sabbath. Pero hindi yan ang sabi ni Kristo. People were not made to be ruled by the Sabbath. Ano yung karugtong niyan? 28. So the Son of Man is Lord of every day, even the Sabbath. Lord of every day. Pero ang turo ng mga SDA, si Kristo ang Lord of the Sabbath. Tanong, sino ang Lord nyo sa Sunday?
Lord of everyday nga, oh. Lord of everyday. Even the Sabbath. Kung siya ang Panginoon ng Sabbath, hindi siya pwede under. Correct. Ang problema sa mga SDA, ang turo nila under siya kasi tumutupad siya. Di ba? Oh. O ba yan? Oh. Yung Oh, yan. yung ibig ko sabihin, bro. Ano? Yung ibig ko sabihin, paano mo maipapaliwanag sa akin na hindi, yung ibig ko sabihin, 'di ba sabi nyo, sinira yung Sabat. Hindi kung kami sinira, nagsabi hindi si dapat Juan ng ialis. hindi kami ang nagsabi, bro, si Juan ang nagsabi. Sinira Oh, si niya Juan. ang araw ng Sabat. Ngayon, ano ang ibig sabihin ng sinira? Inalis ba? Ay hindi, mali, hindi pwede ialis 'yon. Ang ibig sabihin ng sinira ang araw ng Sabat, nilabag ang kautusan patungkol sa Sabat. 'Yun ang meaning nun. Oh, yun, tama. Oh, huwag ka magbigay ng sarili mong meaning sa amin kasi yung meaning mo mali. Tinatanong ko nga sa inyo, bro, kasi sabi nyo sa binasa nyo, inalis yung sinira yung araw ng Sabat. Sinira. Tanong nga ako, bro, makinig ka muna. Huwag ka muna sumapaw. Sapaw man ka tayo, good. Makinig ka Ay, muna. yun na nga. Yun na nga, sinira. Sabi ko, kung alin ba ang sinira, ang balaod sa Sabat o mismo ang adlaw? Sabi nyo, ang adlaw pareho lang ay yun, bro. nabasa. O, paano Bro, ngayon bro, yan? Hindi nabanbawi yung pahayag mo, bro. Hindi bro, pareho yung bro. Ang tanong mo na yan, fallacy of false dilemma naman yan. Para mo lang ako tinanong sa akin, saan ba binaril si Jose Rizal? Sa Pilipinas o sa Luneta? Pareho yun ano ka ba? Pareho yung sagot na yun. Ang meaning ng sinira ang araw ng Sabat, nilabag ang kautusan patungkol sa Sabat, yun ang meaning nun. Hindi magkaiba yun. Tama nga yun. Tama. Hindi, kung- Kanina sabi mo yung araw. Yun na nga, ang meaning ng sinira, ang araw ng Sabat, ang meaning nun, nilabag ang kautusan. Kung nilabag niya ang kautusan, therefore, sinira nga niya ang araw ng Sabat. Ano ka ba? In other words, kapag magwayin, wala ng solemnity yung Saturday. Kasi nga Wala hindi na na. respeto ni Panginoong Jesucristo eh. Kasi dapat, pag Sabat talaga, Sabat. Pero dahil pinakitaan ni Panginoong Jesucristo ng pagdamag, ibig sabihin, wala ng solemnity yun. Wala ng halaga sa Diyos ang pagsamba sa araw ng Sabado. Wala na. Ang sa Panginoon, lahat ng araw. Panginoon siya sa lahat ng araw, hindi lang sa araw ng Sabado. Amen. Paano yan? Sige, balik ko muna sa inyo. Yung Marcos. Kaya nga bro, ang pinaka context magulo ako. kayo kausap, bro. Oh, kami ang magulo, tapos papaliwanag lang kami. Paano? Sapaw kayo ng sapaw, hindi na ako makaporma eh. Hindi ba naman kasi kami nakasagot, hindi ka natapos sumagot. So, nagtatanong ka na, patapusin mo muna kami yung sumagot. Hindi pa nga tapos eh. Pag natapos kami, sasabihin namin next question. Masyado ka lang excited. Excited ka kasi masyado bro eh. Di ba? So, based sa tanong mo bro, wag mo nang kontrahin ng Bible. Ang ginagawa mo bro, babasa ka ng ibang salin, tapos ginagawa mo parang imamali mo yung sinabi doon sa King James Version na English at Tagalog. Hindi, parehas lang ang konteksto niyan bro. Parehas ang konteksto niyan. No, ang paglabag sa Sabat, paglabag yun sa kautusan ng mga Hudyo sa araw ng Sabat. Kaya wala nang halaga ang Sabat ng mga Hudyo sa panahon ng ating Panginoong Jesucristo kasi siya nga mismo eh, 'di ba? Sinira nga niya yung momentum ng mga Hudyo sa araw ng Sabado eh. 'Di ba? So sana bro, kayo mga Christian kayo, wag na kayo dun sa pangingilin ng mga hindi Kristiyano kasi Christian kayo eh. Next question bro. Sabi mo bro, gumagamit ako ng ibang salin. Ang pagbasa ko naman kanina sa Biblia nyo, balaod yung nabasa ko. Ang tanong ko sa inyo, kung alin ba ang sinira, yung balaod ba o yung araw ng Sabat? Parehas nga, sinabi ka na nga ni Brother John Doe, bakit parehas? Parehas. Patutusin mo muna ako bro. Sige. Ikaw, pasok ka ng pasok agad.
na nagtanong ako kay Brad Jando Bro, bakit, kung ano bro, yung bakit hindi sinira. na nakikita yung mukha mo? Yan, Dapat, yan na naman bro. Hindi talaga Hindi tayo yung- magkasundo nito. Kasi hindi yung mukha mo ba, sumatapaw ka lagi. Ikaw yung ipakita sumisira. ipakita mo lang yung mukha mo, yun ang ano ko, yung point ko, kasi yung nakikita ka-3 eh. O yan, sige, patuloy sa Malayo, tanong. bro, malayo. Ano bro, mahina yung speaker. Ah, mahina pala. Sige, bro, magtanong ka na uli. Kasi pasok ka kagad ng pasok na sabi ko, tama naman yung ano ko. Tama rin naman yung sinabi ni Jando kasi kaso naglaban bawi lang siya. Sabi nyo, sinira yung araw ayon sa nabasa nyo. Ang tanong ko doon, kung ang balaod lang ba ang sinira? Binasa na naman ni Jando, pinahayag niya. Tama naman yung pahayag niya na yung balaod ng Sabat. Ngayon, ang gusto ko namang itanong, dahil yon ang winala ni Kristo, yung balaod ng Sabat o yung katusan sa araw ng Sabat, di ibig sabihin na meron pang Sabat, meron pang pangingilin pa rin ng Sabat o ikapitong araw sa panahon natin ngayon. Meron Yes, pa, bro. wala na. Meron, at tinawag nga yan ni San Pablo na other sa Hebrews 4:8-9, other day na siya, hindi siya the same day, no? Other day na siya, o another day na siya, hindi siya the same day, bro. Sa 4:8, ito sinabi ni Apostol na Pablo, for if Jesus had given them rest, wag ka muna sumapaw kasi hindi nakakapasok sa langit ng mananapaw. 4:8 ng Hebreo, sabi dito, for if Jesus had given them rest, then would He not afterward have spoken of another day? Hindi the same day, another day na. So kung another day, hindi yan Saturday, bro? Kasi another na nga eh, hindi ba? So ano yung another? Hindi na Saturday, Sunday na yon kasi another eh. Kasi kung Saturday yun, bro, dapat ang sinabi ni San Pablo, the same day. Kaso lang another day. So another day of Saturday is Sunday. Sa teksto mo bro, hindi mo binasa yung 9. 4:9 bro, pakibasa bro. Para naman malaman kung anong araw talaga yun. So, Oo. another day nga yun. Sa 9, basahin natin sa 9. Yung 9, basta pusin mo sa 9. Para malaman There kung anong remaineth araw yun. therefore a rest to the people of God. Nananatili pa rin ang araw ng pahinga, pero ano yun? Sa 8. Tama. Kaya nga, nanatili yung araw ng pahinga, pero ano nga sa 8, another day, hindi the same day. Hindi mo naunawaan eh. Napakalinaw dito, another day, hindi the same day, bro. Ano ang another day ng Saturday, bro? Pakisagot. Naunawaan ko bro, another Anong bro? day. Bro, Magwayan, tanong ko muna. Nandito tayo sa Hebrews ngayon. Nabasa naman talaga dyan, another day. Ano ang another day ng Saturday? Pakisagot. Another day. Ano ang another day ng Saturday? Linggo. Thank you. Salamat. Diba? Intindi natin yung binasa mo kasi Bro mamamalian. Jared, good evening mo Jared. May Hello. intindihan ba? Ang ganda ng usapan niyo, umaamin ng tatay. Maamin talaga siya. Kanina pa siya amin eh. Ayun, dalawa na kami. Andito na si Brother Jared. Sige, kayo muna Brother Jared. Mga tanong niya Brother Jared, ikaw sumagot. Tapusin ko Ano muna. bang topic niyo, bro? Ano topic niyo, bro, Junri? Ngayon, kaganina sa Pedro, ngayon, tinapos ko na kasi nabutata siya. Ngayon, sabat naman daw. So, ikaw ang umano sa sabat. Mga tanong niya, may tanong siya sabat. Tanong mo bro. Sabat, ikaw lang naman nag-ano ng sabat eh. Tapos paano yung mga sinungaling bro, di makaakyat yan sa langit. Oy, ikaw, kanina ka pa nagsisinungaling bro. Hindi ako nagsinungaling. Okay. Kailanman, never ako nagsinungaling. Ba't sabihin mo na ako yung nag-ano ng sabat? Ikaw lang Di ba ikaw ang nagtanong? Kanina kasi nagtanong siya, ano daw yung sinira ni Panginoong Jesucristo. Kaya sinagot ko, ang sinira niya ayon sa John 5:18, ang sabat. Ikaw ang nagtanong eh. Di ba ikaw yung nagtopic? Ako yung sumagot, ikaw yung nagtanong. Sasagot pa ako niyan kung hindi ka nagtanong. Ano ba yan? Nagtanong lang naman ako kung ano mga kautosan ng sinira ni Kristo Sige na, magtanong ka na bro, magtanong ka na. Hindi, magpapaliwanag muna ako. Sige, magpaliwanag ka. Sige, wag ka nang umiyak. Sige na, magpaliwanag. Tatawa Dahil ng viewers sinabi- natin, Bro Junti. Dahil sinabi mo na another day, di ba? Dito sa, 8, ibang araw, hindi ko na sana sasalitain.
Mm. Katapos ang ibang araw. Mm. Kung didiretsuhin natin hanggang 10, may natitira pang ang isang pamamahingang Sabat ukol sa bayan ng Diyos. Yun nga. Sapagkat ang pumasok sa kanyang kapahingahan ay nagpahinga naman sa kanyang mga gawa, kaya ng Diyos sa kanyang mga gawa. Ikapitong araw nagpahinga ang Diyos sa kanyang mga gawa, bro. Paano mo sasabing linggo yan, bro? Ikapito mga araw ng linggo. Paano mo? Sa kalendaryo, tingnan mo nga kung ikapito. Sige, iba yung papaunawa ko sa iyo, filosofiya, yung pagbasa nyo yan eh. Hindi, biblical yan. Sabihin, babasahin ko, papaunawa ko sa iyo, Exodo 28 hanggang 9. Ito ang utos ng Diyos sa paano tayo mangili, no? Basahin ko sa iyo muna. Bro, nabasa ko Makinig ka yan, muna, isang makinig ka, minsan lang yan, makinig. bro, eh. Wag manapaw kasi hindi mapapuntang langit ang mananapaw. Sabi dito, remember the Sabbath day. Okay? To keep it holy. Sabi dito sa 9, 6 days shall thou labor. So, 6 na araw ka magtatrabaho and do all the work. No? 6 na araw ka magtatrabaho sa 10, but the 7th day is the Sabbath of the Lord. Okay? So, sabi ng Panginoon, 6 na araw ka magtatrabaho, ang pang-7 yun ang Sabat mo. Okay? So, sa panahon natin, bro, anong araw ka nag-uumpisang magtrabaho? Lunes, Lunes. Pang-ilan ang Sabado? 6, Ano yung pang-7 mo? Linggo. Ano yung Sabat mo? Tingnan mo sa kalendaryo, bro. Tingnan mo sa kalendaryo kung pangilan ang bro. Sabado. Huwag yung filosofiya, bro. Hindi yung filosofiya, utos yan. Nandito na kayo sa Biblia eh. Bro, utos yan. Utos yan. At ang utos, balikan natin ang utos. Balikan natin ang utos. Sa 28 to 10 ng Exodo, ang utos ganito. Remember the Sabbath day to keep it holy. Alalahanin nyo ang araw ng pamamahinga at gawin nyong banal. 6 days shall thou labor and do all the work. 6 na araw kayo magtatrabaho at gawin nyo lahat ng trabaho nyo. Pero, ang pang-7 araw ang siyang Sabat sa Diyos. No? Ang pang-7 araw siyang Sabat sa Diyos. Tapos, 6 na araw kayo magtatrabaho. Tinanong kita, sa kalendaryo at sa panahon natin ngayon, anong araw ka nagtatrabaho? Sumagot ka ng direkta eh. Lunes. Okay. Ano yung pang Sabado? Sabi mo. Pag ilan yung Sabado? Sabi mo. Pang-6. Ano yung pang-7? Sabi mo. Sunday. Ano yung Sabat mo? Ikaw rin sumagot eh. Linggo. O kaya nga sa araw ng Kristiyano, Linggo na ang Sabat natin kasi sa araw ng mga Kristiyano, ang Linggo ang 7th day, kapatid. According sa utos ng Diyos at sa kalendaryo, ano ka ba? Hindi yan filosofiya lang, biblical yan. Filosofiya Bro, talaga Jared? yan, bro. Kasi yung sign, bro, ginagamitan yun ng filosofiya. Kasi kung titingnan natin yung kalendaryo. Anong filosofiya? Bro, binasa naman natin sa Bible. Paano filosofiya? Binasa natin sa Bible. Paano filosofiya? Biblical ngayon eh. Pakinggan mo muna ako, bro, ha? Sige. Pero wag mo sabihin mo na filosofiya kasi binasa naman natin sa Bible eh. Binasa sa Bible, tinanong kita, ikaw ang sumagot, hindi naman ako sumagot. Tinanong lang kita, ikaw nga yung sagot ang sagot eh. Yung sagot mo, pasok na pasok sa doktrina namin eh. Magkatoliko ka na. Tama naman yung sagot. Salamat kasi tama pala eh. Bro, tama naman yung sagot ko sa tanong mo eh. Ipapaliwanag ko eh. Sige, paliwanag mo. Hindi pwede na matapos kitang sagutin, masaya ka na kasi parang pinoprove ko na tama kayo. Hindi, magsasalita muna ako. Sige, magsalita ka. Tama yung sagot ko sa tanong mo kasi nagsasabi ka anong araw mag-umpisa ng trabaho? Di ba Lunes? Tama. Anong Sabado? Di ba 6? 6. Ikapito, Linggo. Pero titingnan natin sa kalendaryo, ang pang-7 araw talaga diyan, Sabado. Mag-uumpisa talaga ang first day of the week, Linggo, hindi Lunes. Sa tanong mo lang ako sumasagot, bro. Pero hindi ako antitado doon. Sige. Wag kang masaya, bro, na Sige, tatanungin kita sa kalendaryo. Sa kalendaryo, ano ang unang araw mo sa trabaho? Tama, Lunes. Ano yung pang-6 na araw mo sa kalendaryo? Sabado. Ano ang pang-7 mong araw mo sa linggo? Sa kalendaryo? Linggo. Linggo.
O, linggo. Oh, diba? Ano yung pampitong araw? Sabat o hindi? Ay, hindi yon sabat. Kasi kung iintindihin natin yon, iintindihin natin yon, ginagamitan mo lang kasi ng filosofiya, Unang sagot mo bro. sa akin, bro. Unang sagot mo sa akin kaganina, ang araw ng ang pangpitong araw, Sabat. Sabi mo linggo pa nga yun eh. Tapos ngayon sinabi mo naman hindi yung Sabat ang linggo. Ano ba yung tama mong sagot, bro? Yung una mong sinabi na Sabat yung linggo? O ngayon na sinabi mo hindi Sabat ang linggo? Alin sa dalawa yung tama doon? Tama yung sagot ko, bro, sa tanong mo. Pero yung pamahayag mo, bro, mali. Paano mali? Ikaw yung sumagot. Hindi naman ako nagpahayag. Nagtanong ako, sumagot ka. Ano ka ba? Tama. Yung iba Hindi naman yung- ako nagpahayag. Nagtanong lang ako sa'yo. Ano yung unang araw ng trabaho mo? Ayon sa utos ng Diyos, 6 na araw magtrabaho. Tinanong kita, ano ang unang araw mo sa trabaho? Sabi mo, Lunes. Anong pang-anim mo? Sabado. Tapos sabi ng Diyos sa Exodo 29, ang pangpitong araw yun ang Sabat. Tinanong kita, ano ang pangpitong araw mo? Sabi mo, Linggo. Tinanong kita, ano yung Linggo? Sabat o hindi? Sabi mo, Sabat. Tapos sabihin mo sa akin, mali ako, ikaw yung sumagot sa mga tanong ko. Ano ba yan? Yung ibig mo nga sabihin, bro, ginagamitan mga ng filosofiya. Kung gagamitin Bro, hindi natin- filosofiya, yung tanong yun. Nagtanong lang ako ayon sa Bible. Ikaw ang sumagot. din ako ayon sa tanong mo. O, di tama ba yung tanong? Yung sagot mo sa akin, tama yun, mali. Tama yung sagot ko sa'yo. Anong pinapapatok ng botsi mo? Tama pala yung mga sagot mo na yung doktrina, doktrina na linggo yung Sabat. Tama naman pala yun. Anong pinapapatok ng botsi mo? Literal tayo ngayon na ang trabaho Lunes naman talaga Okay nga. So ano ngayon ang Sabat ng mga Kristiyano? Ano ang Sabat ng mga Kristiyano dapat? Sabado, linggo? Sabado. Sabi mo kanina linggo. Alin ang tama? Sabi mo kanina linggo o ngayon Sabado, alin yung tama? Hindi ko sinabing linggo. Oh, Ang di. Ano ng hindi? Sabado Bro, narinig ng lahat ng Kundi ang tao, bro. sinabi- Narinig tanong mo lang. ng lahat ng tao na nakikinig sa atin ngayon. Sinabi mo, tama pa nga yung linggo. Sabi mo nga, tama yun. Ngayon sabi mo naman ngayon, mali yun. Alin yung Bro. tama mo talagang sagot? Tama yung linggo na Sabat? Or mali yung linggo na Sabat? Mali ang linggo na Sabat. So nagsisinungaling ka pala kaganina sa mga tao na tama yung linggo. Hindi ako So, nagsisinungaling. Kasi, so bro, tama yung sinabi mong linggo. Yung tanong mo, bro. Bro, so tama yung linggo na sinabi mo kaganina. Yung sinabi mong linggo kaganina. Kaya Bro, magwayin. Yung sinabi mong linggo kaganina, tama yun. Ay, tama yun. Tama yun. So mali yung Sabado. Ay, tama yung Sabado na ang siyang tama. Alin ang tama? Sabado o linggo? Para sa'yo, alin yung tama? Sabado o linggo? Ha? Sabado. So mali yung sinabi mo kanina na tama ang linggo. Sa literal na tanong mo, bro, sinasagot ko lang tama yung sagot ko. Ako pa bilugin mo pa ulo ko, bro. Sasagutin talaga kita ng tama. Tama pala eh. So mali yung pangilin nyo ngayon na Sabado. Ay, tama yung pangili namin na Sabado. So yung sinabi mo kanina, tama yung linggo. Alin ang tama? Sabado o linggo? Tama yung sagot ko sa tanong mo na literal. Literal yung tanong mo. Hindi. Alin ba yung tama? Ano ba ang tama? Sabado o linggo? Alin ang tama? Sabado o linggo na pangilin? Sabado ang tama ayon sa Sabado. Biblia. Mababasa. Yung sinabi mo kanina na tama yung linggo na pangilin, mali yun. Ayon sa tanong mo, sinasagot ko. Hindi. Tama yung sagot ko. Ang sinabi mo kanina na tama yung linggo na pangilin, mali ba yun o hindi? Mali yun. Mali yun. So nagsisinungaling ka kanina na sinabi mong tama yun. Ay, hindi ako nagsisinungaling. Tama O di yung sagot tama ko. yung linggo. Tama yung linggo. Nag-umpisa ka sa Lunes. Hindi, tama ba yung linggo? Sabi mo hindi ka nagsisinungaling. So tama yung linggo na Sabat. Tama ba yung linggo na Sabat? Hindi ka nagsisinungaling, sabi mo. Ay, mali. Mali pa rin. Mali O di, pa rin. nagsisinungaling ka. Sabado nga ang Sabat. Pwede rin. Ha? May tanong ako sa kanya, bro. Literal lang, hindi mo ako maano, Brad. Ay, alam ko Bro. yan eh. Ay, naku, natawa ako sa iyo, bro. Ganito na lang, bro. Anong kalendar ang gamit natin ngayon, bro? Ewan ko, ano yan, Gregorian calendar. Yun, mag-alay mo, bro. Tama, Gregorian calendar. Ang tanong ko sa iyo ngayon, bro, ano ang pang-pitong araw sa Gregorian calendar? Kasi sabi mo, Gregorian calendar, at tama po yun. Ano ang pang-pitong araw sa Gregorian calendar, bro? Sabado.
Ano Sabado? Ito bro, basahin natin bro Mag-uumpisa Ano, lang kayo sa Hindi bro, ito bro, hindi kami mag-umpisa sa kung ano nakikita natin. Tanungin natin si ChatGPT bro. Ito po yung masasabi, ang sabi ni Mahirap. ChatGPT. Diyan kasi kayo Sabi tumatakbo dito, ito po, ano ang pangpitong araw sa Gregorian calendar? Ang pangpitong araw sa Gregorian calendar ay linggo. Yan. Napakalinaw bro. Sino yung paniniwalaan natin bro? Ikaw o yung mga references bro? Paniniwalaan ko yung nakikita ko sa kalendar, yung anong pagkakalagay ng numero dyan. Na tayo Yun ang magagawa sa'yo. paniniwalaan ko, bro. So next question na bro, nasagot na yung nasagot na yung about sa ano, nasagot na yung about bro, Magwayin, nasagot na yung about sa linggo. So next question na. Sige, next question na. Bro Jared, gusto mo bang sumagot bro Jared? Ano ba ang tema nyo sa Sabat, bro? Walang tema to kung ano lang yung itatanong niya. Walang tema-tema to. Walang tema. Kung ano yung itatanong niya, yun ang sagutin mo bro Jared. Ikaw naman. Sige, tanong bro. Ano bang ano niya? Sige. Bro Jared, ito yung tanong ko ha. Yung bang holy water, ginagamit pa rin ba ngayon? Hanggang sa panahon natin ngayon? Sa anong paraan ginagamit yung holy water? Unang-una sa exorcism, sa pagpapalik ng demonyo, gaya mo. Dahil yung ama mo, sabi sa 8:44 ng 1, kayo'y sa inyong amang Diablo. At isa dun sa anak ng Diablo, si Ellen G. White, dahil bula ang propeta si Ellen G. White na pinaniniwalaan mo eh. Bakit? Bawal lang Diyos yung pinagagagawa, gaya ng nasa 2:12 ng unang Timoteo, na hindi ko pinahintulot na ang babae magturo na magkaroon ng pumumuno. Ngayon, sabi Di sa bro, inyo, lumalayo ka sa ating bro eh. Nakikinig ka ba bro? Teka lang, kasi sumasagot pa Magwayin. Bibigyan ka naman ng panahon mamaya eh. Sumasagot pa siya eh. Sige. Tama naman yung sagot niya bro. Yan mo. Yung ano kasi niya bro yung sagot niya bro, mali bro eh. Tatanggapin mo yung sagot ko. Mali pala ang sagot ko. Saglit lang, pakinggan mo muna ako. Patuloy. Kung tatanong ka, pakinggan mo yung sagot ko. Ito nga sagot ko, yung holy water ginagamit para sa demonyo at para sa mga anak ng Diablo gaya ni Ellen G. White na kinatuparan ng 8:44 ng 1 at 2:12 ng unang Timoteo. Ngayon, bakit ko sinabi na si Ellen G. White ay anak ng Diablo? Bawal nga ng Diyos ang pinagagagawa. Dahil ang sabi ng Apostol Pablo sa 2:12 ng unang Timoteo, hindi ko pinahintulot ng babaeng magpuno. Ngayon, basahin natin ang Seventh-day Adventist belief nyo, tapos tatanungin kita. Ngayon, sabi sa inyong Seventh-day Adventist belief in 27 fundamental doctrines na isinulat ng mga Bible scholars at ng mga pastor ng Seventh-day Adventist sa page 224, sabi, the gift of prophecy was active in the ministry of Ellen G. White, one of the founders of Seventh-day Adventist. Ngayon, ako naman magtatanong sa iyo, sino ang mas matalino? Si Pablo na nagsasabi, hindi ko pinahintulot babae magpuno, o si Ellen G. White na ayon sa inyong libro, nagpuno? Sagot. Iho, lumalayo ka sa tanong ko, Iho. Sagutin mo muna yung tanong. Sagutin yung tanong niya. Alam ko hindi mo alam yun. Sagutin Huwag kang lalayo. mo yung tanong niya bro. Huwag ka, sagutin mo yung tanong ko. Pasok ka ng pasok, wala ka naman sa tema eh. Hindi, sinagot, Bro Magwayin, sinagot niya yung tanong mo. Ngayon tinanong ka niya kung ayon sa Bible, sino ang mas tama? Si San Pablo ba na pinagbabawalan yung babae na mumuno? O sa reference nyo na pinuno nyo talaga si Ellen G. White? So, sino ang mas matalino daw? Si San Pablo o kayo? Sagutin niya muna yung tema ko. Wag Sinagot na bro, sinagot na yung ano, sinagot na. Diba? Hindi pa nga ako tapos sa tanong ko eh. May nakalawa pa eh. Saglit lang po. Ganda-ganda ng usapan. Hindi, sinagot naman ka bro, Magwayin, sinagot ka na ginagamit ngayon yung isa sa paggamit ng holy water, pagpapalayas ng demonyo. Sa mga kaparian namin, pinapalayas nila yung demonyo. At kinonek niya ngayon na yung aral nyo, aral ng demonyo, na dapat talaga kayo ma-exercise. Sagutin niya lang. Bro. Ang tanong ko sa kanya, napakaliwanag. Ngayon, kung ayaw ang sagot ko, isa lang ang ibig sabihin niyan. 4:4 ng ikalawang Korinto, 8:47 ng 1, hindi sa Diyos to, anak talaga ng Diablo ito. Bakit? Dahil sabi ni Juan sa 8:47 ng 1, yung sa Diyos, nakikinig ng salita ng Diyos. Sinagot ko na may salita ng Diyos.
Ngayon, ang sinasabi ko sa kanya, sinong mas matalino? Yung founder ninyo at yung mga Bible scholars ninyo na ang sabi, ang puno ninyo si Ellen G. White, o si Pablo na nagsasabi, hindi ko pinahintulot ng babae magpuno. Sumagot ka lang po, Tatang. Huwag ka magpapatutsada. Nasagot ko na yung tanong mo. Ayaw mo lang. Hindi ako nagpapatutsada. Doon muna tayo sa mga tanong ko. Huwag ka munang lalayo. Lumalayo ka eh. Mamumuntos ka lang, Tumak iho ka eh. muna sa tanong ko. Ang tanong ko sa'yo, Iho, huwag ka sino muna ang mas mamumuntos. matalino? Si Pablo o yung mga Bible scholars nyo gaya ni Bacalares Kuno? Na ang sabi, ang puno ninyo ay si Ellen G. White, samantalang ang sabi ni Pablo, 2:12 hanggang 11 ng unang Timoteo, hindi ko pinahintulot ng babae magpuno. Sumagot lang kayo, sino mas matalino? Para matigil Hindi, ito. kanino bang programa to? Wala Akin sino. o sa inyo? Hindi, tinatanong ka kapatid, tinatanong ka. Counter ano yan, counter question Hindi pa yan. matapos doon sa akin. Hindi naman kasi Bakit to debatable, iniwasan hindi naman yung- to formal debate na ikaw lang yung magtanong. So, pwede kasi Hindi kami naman magtanong to- dito. Kahit, abi kanina, tanong kami ng tanong sa'yo, sinasagot mo naman. Ba't di mo sinasagot si Jared ngayon? Sagutin mo, sino ang mas matalino daw? Yung mga scholar niyo na pinapahintulutan si Ellen G. White mamuno sa iyo, si San Pablo, na ipinagbabawal ni San Pablo mamuno ang babae. Sino ang mas matalino? Si Pablo o yung mga scholar niyo? Doon muna kami sa tanong ko, bro, para matapos tayo. Sinagot na nga niya, bro. Tapos kinunik lang niya yung pamumuno ni Ellen G. White. Mahirap yan. Mamumuntos lang kayo niyan eh. Alam Di, ko tinanong yan, lang niya, ano ba talaga? Sino mas matalino? Yung mga scholar niyo o San Pablo daw? Tanong lang naman yan. Ang tanong ko muna yung sagutin niya. Huwag ka siya muna lalayo. Ayaw sumagot mo, Jared. Hindi yan kapal maniwala Ngayon, yung ang aral tanong nyo. ko kasi napakaliwanag. Sabi nyo kasi, ang sabi kasi ng libro ninyo, si Ellen G. White, yung Seventh-day Adventist Belief, page 224, ang founder nyo inaamin ay si Ellen G. White. Ngayon, ang sabi ni Pablo 12 ng unang Timoteo, hindi ko pinahintulot na maging founder ang babae. Ano? Sino ang mas matalino? Yung mga Bible scholars ninyo, kasama yung 3A Media, at si Bacalares na ayaw lumaban ng diskusyon, o si Apostol Bro. Pablo na nagsasabi na hindi ko pinahintulot ang babae maging founder? Sino mas matalino? Sumagot ka lang. Bro, parang sirang plaka ka niyan, bro. Hindi pa ako tapos. Di, tanong sino, bro? Ang tanong sino? Kasi Sasagutin may mo, argumento. bro, Maguayan. Pagkatapos mong sagutin yung tanong, magtanong ka na uli. Sabihin mo na lang, bro, na hindi mo alam sagutin. Hindi yung marami kang paiwas-iwas eh. Umiiwas ka eh. Sinagot na nga, bro. Sinagot na, bro. Sinagot na. May Sige, bro, Jared. Ako na lang muna magano Jared kasi hindi siya nakikinig sa'yo. Sige, ano yung tanong mo, bro, Jared? Bro, Maguayan, ano yung tanong mo? Ang sabi niya, ginagamit daw sa pang-ano. Saan mababasa na ginagamit sa pang-ano ng demonyo yung holy water? Yes, bro. Ginagamit ng mga kaparian namin ngayon yan, bro. Ginagamit yan sa mga kaparian namin ngayon. Next Saan question, mababasa next question. yung holy water? Next question, ginagamit ng mga kaparian namin yan. Next question. Saan mababasa anong talata sa Biblia na biblikal yung holy water na ginagamit pang alis ng demonyo? Yes, kasi ang tubig nagsisimbolo ng paglilinis yan. Ang demonyo, ang katawan ng tao nililinis ng holy water. Kasi kapag inaalihan ka ng demonyo, ibig sabihin hindi ka malinis. Kaya para maalis yung demonyo, dapat linisin ka sa tubig. Kasi ang tubig, simbolo yan ng paglilinis. Unang Pedro 2 at 3, 20-21, na ang tubig sa panahon ni Noe, ginagamit yan pampalinis. Kaya walang problema kung gamitin ng mga kaparian ang tubig pampalinis sa tao na inaalihan ng demonyo. Kasi ang demonyo is larawan ng karamihan yan. So para malinis tayo sa mga demonyo na umaalig-aligid sa kapaligiran natin, gamitin natin ang banal na tubig kasi ang banal na tubig binigay ng Diyos yan sa atin para gamitin. May tanong ako, Anong bro, Judith, sa talata, bro, kanya. yung banal Ah. na tubig? May tanong ako, bro. Sige. Huwag mo muna Bro, yung papasukin. bro, Puro Maguayan. tanong yan eh. Dapat Magwayen, ako magtanong sa kanya. Sagutin niya muna. Sinagot na nga bro, kaso lang hindi mo nga tinatanggap yung sagot eh. Yung problema dyan eh, hindi mo tinatanggap yung sagot eh. Bro, talata nga ang hinahanap ko kasi gusto Yun ko na nga. biblika lang. Sa unang Pedro 3, 20-21 bro, ang tubig ginagamit pampalinis yan. Ang banal na tubig, nagpapalinis yan ng mga espiritong masasama na umaalig-aligid sa atin. Kaya ginagamit ng mga kaparian yan.
Okay, so wag mo nang hanapin talaga na gamitin ang banal na tubig sa pag-exorcise. Walang ganon kasi hindi mo rin naman mababasa sa Bible na paniwalaan si Ellen G. White. Wag kang literalist. So, admitado kayo bro na hindi talaga biblical yung aral nyo. Kayo ang hindi biblical, bro. Hindi ka nga makasagot kay Jared eh. Bro Junri, Yes, bro Jared. ang tanong ko sa kanya, yung tubig ba ng bautismo, banal ba yon? Yes or no? Banal yon. Pero yung punto Ayun, ko, tama. yung holy Tama ka, water, tinatanggap na mo na mayroong ginagamit. holy water sa Biblia dahil yung tubig ay banal. yung ginagamit nyo pang alis ng demonyo, yun ang punto tinatanong ko. kita. Ngayon, Yung sa Yung talata tubig sa ba ng Biblia, nung bautismo, talata sabi yun. sa 22 sa isang gawa, ikaalis ng demonyo at kasalanan. Tanong ko sa'yo, yung banal na tubig ba ay ikaalis ng demonyo at ikaalis ng kasalanan na rin ko pagpapalinis gaya ng tubig ng bautismo sa 22 sa isang gawa? Tama ba ito o dili tama? Sagot. Holy water ba yan o hindi holy water? Paano ng text? At tinatanong ko sa'yo, sabi mo kanina, yung tubig ng bautismo ay banal. Ngayon, kung ang tubig ng bautismo ay banal at yung tubig ng bautismo ikahuhugas at ikalilinis at aalis ang masasamang spirito gaya ng 22 sa isang gawa, tinatanggap mo ba na mayroong holy water sa Biblia? Tinatanggap mo, yes or no? Tinatanggap kong may holy water, pero yung paggagamitan salamat. yung Salamat. ginagamit ng Okay na, kapatian Bro nyo ngayon, Junri. yun yung punto ko. Okay na, Yan Bro na nga. Junri. Yes, salamat Okay. Brother Jared. Ang problema lang kasi talaga dito kay Bagway na ayaw talaga sumagot. ayaw tumanggap ng katotohanan. So wala tayong magawa. Ang basta importante, Iba yung sumagot kaya tayo. mo, bro. Iba yung kay Jared eh. Hindi kami ibang payag, bro. Hindi mo lang tanggapin. Iba lang explanation namin, pero hindi 'yun ibig sabihin na iba-iba yung aral namin. Isa lang yung aral namin. Ayaw mo lang talagang tanggapin, bro. So next question, bro. Next question. O sige, next question. Kung Hmm. ganon, dahil sinabi mo na yung bautismo makapagpaalis ng demonyo, meron na ba kayong nabautismuhan na demonyo? Uy. Iyon ang tanong ko. Palasyos ka Sabi man mo, magtanong. nagpapaalis ng demonyo Bro, eh. palasyos ka man magtanong ang tubig ginagamit sa laban sa mga demonyo para umalis, hindi para pagabanalin ang mga demonyo kasi ang konteksto ng tanong mo para bang gusto mong ipaging banalin ang demonyo. Mali 'yon. Ay, False sabi niyo dilemma. eh. False dilemma yung mga tanong mo eh. Ang demonyo eh. Yun sabi nyo eh. Ginagamit yun pampalinis sa mga tao na inaalihan ng demonyo. Ibig sabihin yung tao ang lilinisin. Yung tao ba yung inaalihan ng demonyo? Yung tao ang lilinisin, hindi ang demonyo yung lilinisin. Ano ka ba? Ang demonyo paaalisin sa tao. Kaya ginagamit ang banal na tubig kasi ang banal na tubig, bibili ka naman yan, nagbinigay ng Diyos sa tao pangpalinis, di ba? Sa Ezekiel 36, 25, Ezekiel 36:25, ibinigay yung tubig pampalinis sa ating body. Actually, in 10:22 ng Hebrews, sabi ni St. Paul, yung tubig, sprinkle of the water, nakakalinis ng puso yon. So talagang yung tubig, kagamitan niya na ibinigay ng Diyos, yung banal na tubig hindi yung ordinaryong tubig, yung banal na tubig, kagamitan niya ng Diyos na ibinigay sa mga kaparian para magamit nila pampalinis sa mga tao. Kapag ikaw inaalihan ka ng espiritu, ibig sabihin hindi malinis ang iyong budhi. Kaya ginagamit ang holy water para matanggal yung nagpaparumi sa spiritual mo na aspeto, yung mga demonyo. At lumalayas naman kasi napapatunayan yan sa mga exorcism ministry ng mga kaparian namin kapatid. Gusto mo, bro, Magwagin. huwag na yan. Magdiskusyon tayo sa radio. Bro, patunayan mo na ang Seventh-day Adventist ay ang tinayo ni Kristo ayon sa Biblia at tutulak ko. Gusto mo magka-friendly dialogue tayo, may moderator para maayos? Para hindi tayo nagsasapaw-sapaw? Oh, pwede yan. Gusto Ano, mo magwayan? ano yun? Ay na, tinatanggapin ba yung hamon ni Brother Jared? Gusto niya, para walang sapawan, magdiskusyon kayo ng may moderator, yung talagang formal na diskusyon, patunayan mo na ang SDA ang tunay na iglesia. Patunayan ko na ang SDA ay ang tunay na iglesia. Oh, yan, napakadali lang na topic yan. Gusto mo, alas Ayon sa Biblia. 12 tayo ng tanghali. Ayon sa Biblia lang, walang Talo ka na dyan, pag Biblia lang, lalo kang talo dyan. Ay,
hindi naman kami O, sige. Bro Jared, encyclopedia. ayon sa Biblia lang, tatanggapin mo ba, Bro Jared? Ayon sa Biblia lang. O sige, pagbibigyan kita, sola scriptura tayo. Dahil dati ko sola scriptura, alam ko yung Oo, gagawin pero ko. At alam ko schedule na rin natin ang mga yan kasi babasa. pag-aaralan ko muna yan. Schedule pa daw, Bro Jared. Pag-aaralan pa daw niya. Hindi pa siya ganun kagaling sa debate kasi, Bro Jared. Hindi kasi to debater, bro. Ano lang to, panggulo lang to na SDA ba? Puro tanong lang. Sige, Okay, so okay. pag-aralan niya muna, Bro Jared. Sa susunod mo na sa abon pag napag-aralan. Next week kayo ma-schedule ni bro. I-schedule mo yan. Pag-aralan ko muna yan. Biblia Kaya nga, lang, pag napag-aralan mo na, balik ka dito, sabihin mo, handa ko nang harapin si Jared. Yan. Kapag napag-aralan mo na, ikaw dapat ang na kahanda mo na si Jared. Oh. So maghihintay lang si Jared sa'yo. yung patakaran Biblia lang, Bible alone lang. Isang Biblia Ayun. lang, walang ibang libro na babasihan babasahin, wala. Biblia lang. Sige. Biblia Basta lang pagandaan mo muna yan. Sige, magtanong ka muna kasi Oo. wala pa yung ano mo eh. Talagang anuin ko talaga yan. Sige, pag-aralan mo. Research muna ako. Kasi hindi naman ako professional debater eh. Kaya Papatunayan nga. na natin ayon sa diwa ng Biblia. Diwa ng Biblia, diwa ng Biblia, diwa mo. Diwa ng Biblia, yung sa Biblia. Kasi, Sige, magtanong ka na, bro. Magtanong ka na, Magwayan. sige, ito naman. Sino ba sasagot nito? Sige, ako. Ikaw ang sasagot. Parang wala na yung ako Nabuhusan ka na ng tanong. Ubusan ng tanong to, ubusan ng oras, wala nang kaidan to. Lumabas yung isa mong kasamahan eh. Maganda sana kung nandito yung isa mong kasamahan ganda, kaso lumabas siya eh. Tapos yung tanungan, kahit na. Hanggang alas 11 to, bro. Hanggang alas 11. Kaso wala kasing ibang protestante na pumasok, siya lang. Kaya nasa kanya lahat ng oras. Bakit? Wala pa nakatabay dyan? Wala pa eh. Yung isa mong kasama na kaganina, umalis eh. Naingayan siguro sa'yo yun. Hindi na pinapasok eh. Sige, magtanong ka na. Sige. Dito naman tayo sa mga utos. Mga utos, no? Sige, utos. Yung mga utos ba, yung sa Ten Commandments, tama ba yun na pinalitan yung araw ng Sabat? Tama ba na pinalitan namin ang araw ng Sabat? Hindi namin pinalitan ang araw ng Sabat. May binanggit ang Bible na another day. Yung another day na yun ang pinanahan ano yan sa Tagalog na yan, no? Yun ang pinili ng simbahan na araw ng pagpangilin sa Diyos, kasi may binanggit man na another day, at aminado ka man na yung another day is Sunday, hindi yung Saturday, kasi another day na nga eh. Kapag another day, hindi yung Saturday yun, bro, another day, di ba? Another day, sabi mo Sunday yun, kaya yun ang pinili ng simbahan, wala kaming pinalitan. Ganon. Bakit yung kautosan na 10 utos, Sino ka matawag? bakit Saan iba yan? yung inyo? Iba yung nasa Biblia. Ano? Yung 10 utos, iba yung nasa inyo, iba naman yung nasa Biblia na 10 utos. Hindi man iba. Ano sinasabi mong iba? Walang iba ha. Parehas lang yan. Ang katikisim lang namin, sinamarize ng simbahan. Hindi yan iniba, sinamarize. Katulad ng Panginoong Jesucristo, pagdating sa Mateo 28 at Marcos 12, sinamarize niya. Ginawa ng dalawa na lang yung utos ng mga dalawang pinakadakilang utos. Yung 10, ginawang 2. So hindi yun pagbago, bro, pag-summarize yun. Sabi ni Panginoong Jesucristo, binigyan ko kayo ng halimbawa upang inyong sundan. Sinundan ng simbahan si Panginoong Jesucristo na nag-summarize sa kanyang utos. Sinamarize lang ng simbahan ano yung 10 utos, kapatid. Walang binago or pinalit or inalis doon, wala. Bakit si Kristo Sino sa Mateo tawag? 5:17 hindi niya iniba eh? Ha? Bro,
Sinamarize. Bakit? Parang may kulang yata. May iba yata yung naka ano. Tapos si Kristo sa Mateo 5:17, hindi niya iniba eh. Wala siyang sinira o ano. Bagkos, tinupad niya pa nga. Yes, ang point ni Panginoong Jesucristo sa Mateo 5:17-18 bro, yung mga hinulaan ng propeta, kaya nga sinabi niya sa Mateo 5:17 na hindi matatapos ang kanyang araw, na hindi matutupad ang mga iyon. Basahin ko sa iyo at ipapaliwanag ko sa iyo ang Mateo 5:17-18. Ano ang ibig sabihin dito Hindi mo naunawaan no? Ang ibig sabihin ng Panginoong Jesucristo dito, yung hula ng mga propeta. Kaya nga kinakailangang matupad yun. No? Basahin ko sa iyo. Mateo 5:17-18. Papaunawa ko sa iyo Sabi dito, huwag ninyong akalaing naparito ako upang ipagwalang bisa ang kautusan at ang mga propeta. No? Naparito ako hindi upang ipawalang bisa ang mga iyon, kundi upang tuparin. Ano yung dapat ng tuparin? Yung hula patungkol sa kanya. Sa 18, tandaan ninyo, maglalaho ang langit at ang lupa, ngunit ni isang tuldok o kudlit man ng kautusan ay di mawawalan ng bisa hanggat hindi natutupad ang lahat. So yun ang konteksto doon sa Mateo 5:17-18 na yung hula ng mga propeta, hindi matatapos ang araw ni Panginoong Jesucristo na hindi matutupad ang lahat ng iyon. Kaya nga sa John 19:37, ang sabi ni Panginoong Jesucristo, it is finished. Consummatum est. Sabi niya, natapos na. Ibig sabihin, yung mga hula ng propeta, natupad na niya lahat. Yun ang point ng Mateo 5:17-18, kapatid. Ang mga sinabi ng propeta, ihinula patungkol sa kanya, matutupad ang lahat ng iyon, kapatid. Ano ang matutupad yung hula, pero yung kautosan doon na sinasabi, hindi niya sinira eh. Sinabi niya eh. Talaga. Sabi nga ni San Pablo, hindi na nga saklaw tayo sa kautosan ni Moises. Ano ka ba? Basahin natin sabi ni San Pablo. Colossus, yes bro, Jared? Tama naman yung Hindi 5:17 ng na tayo Mateo. Wrong interpretation si Magwayen. Tama, hindi naman sinira ni Cristo pero pinalitan niya, sabi sa 12 ng Hebreo. Sapagkat ng palitan ng pagkasaserdote, kinakailangang palitan ng Ang kautusan. Dahil hindi naman sinira ni Cristo dahil ang pagsira sa kautusan, yung paglabag sa kautusan. Yung kautusan, hindi naman para sa mga matwid yun, si Kristo matwid eh. Kaya hindi niya talaga sisira, kundi pinalitan. Ngayon, ang tanong ko, pala kay Kristo. Katunayan, 13:39 ang tanong ko, ang sabi, hindi na kayo aariing ganap sa pamamagitan ng kautusan ni Moises. Ito, ako magtatanong sa iyo. Yung kautusan ni Moises doon, sinusunod pa ba ng SDA na sinira ni Kristo o hindi sinusunod? Yan. aling kautosan doon, merong mga kautosan na hindi na sinusunod, merong kautosan na sinusunod. Ngayon, yung kautosan ni Moises, sinusunod nyo ba yon? Yes or no? Aling kautosan doon? Tinatanong kita, yung kautosan ni Moises na tinutukoy sa kasi 13:39 ng gawa. Specify mo anong kautosan yun dahil marami Ito yung kautosan na yun na sinasabi ni Jared, no? Yung specific na 4 na kautosan na pinapasunod pa ba to? Ito, Colossus 2:13-14, kapatid. Pinapasunod pa ba to? Sabi dito, basahin natin kayong dating patay dahil sa kasalanan, kayong mga hintil na hindi saklaw sa pagtutuli, ayon sa kautusan ay binuhay ng Diyos na kasama ni Kristo, pinatawad niya ang ating mga kasalanan at pinawalang bisa ang lahat ng naisusulat na alituntunin laban sa atin. Pati ang mga pananagutang kaugnay dito, pinawin niya ang lahat ng ito nang ipako sa krus. Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus, nilupig niya ang mga pinuno at kapangyarihan ng sanlibutan. Ang mga ito'y parang mga bihag na kanyang ipinarada sa madla bilang katunayan ng kaniyang pagtagumpay. Kaya't huwag na kayong magpasakop sa anumang alituntunin ng alin tungkol sa pagkain o inumin, tungkol sa kapistahan o sa bagong buwan o sa araw ng pamamahinga. Yun yung tanong ni Jared. Yun doon. Sakla ba tayo sa mga kautusan na yan o hindi na? Saklaw pa sa pagkain ng mga karumaluma. Saklaw, sabi nga dito. Bawal tayo doon. Pero paano sa saklaw? Sabi nga dito bro, huwag na kayo magpasakop, tapos saklaw pa rin.
Huwag na nga magpasakop, intindihin mo itang muna, saklaw bro. pa rin. Intindihin mo muna, bro, kung ano yung sinasabi mo at yung sinasabi ko. Bro, malinaw na yan dyan, no? Huwag na kayo magpasakop, pero saklaw pa rin sa'yo. Huwag na nga magpasakop, eh. Hindi, intindihin mo muna. Huwag ka munang, you are under cross, bro, eh. You are under cross, eh. Hindi, ikaw ang tinanong ni Brother Jared kung ano yung mga makautosan na hindi na dapat Huwag ka o hindi muna na dapat mananabaw panangnan. So kasi ito hindi yung yan makaakyat sa pinaliwanag na yan ni langit San Pablo, mananabaw. bro. Ito mga kautosan na yon, no? Araw sa pagkain o Okay. inumin. Kaya nga kayo, nakapagtataka kayo, hindi pa rin kayo kumakain ng baboy. Hindi na nga kayo magpasakop sa mga pagbabawal na yan sa anumang uri ng pagkain at inumin. Tungkol sa mga Sige, bro, kapistahan, ikaw na lang sa bagong magsalita, buwan o bro. sa araw ng pamamahinga. Yan ang punto ni Bro Jared. Saklaw pa ba tayo sa mga kautosan na dyan? Sabi mo, saklaw pa rin, huwag na lang kayo magpasakop, sabi ni Pablo, huwag na magpasakop, eh. Tapos kayo, napapasakop pa rin kayo. May problema dyan sa theology nyo, bro. Kasi kahit yung wag, ano nyo pa rin, yung wag sa inyo, hala pa rin kayo, para kang sino yung nakalaban ko na si Adventist, si pangalan nun? No? Na tinanong ko siya about sa hula sa Hosea 2:11, sangayon ka ba na ipahihinto ng Diyos yung araw ng pamamahinga sa yung linggo-linggo na pamamahinga? Sangayon ka? Sabi niya, sangayon ako pero magsasabat pa rin kami. Parang ikaw yun, eh. Bawal na, magpapatuloy pa rin. Sabi na nga din San Pablo, huwag na kayo magpasakop sa mga alituntunin ng alin. Anong alituntunin na yon? Pagkain o inumin, anumang kapistahan, bagong buwan, o araw ng pamamahinga. Huwag ka na magpasakop doon kasi sa mga Hudiyo lang yon. Tapos sabihin mo magwain, dapat pa rin ka magpasakop doon. Huwag na nga magpasakop, sabi ni San Pablo, eh. Yeah, mali-mali talaga yung aral niyo, bro, ng SDA. Kaya tama si Brother Jared, huwag kayo magpasakop sa babae. Kasi yung babae talaga source of kamalian yan. No, sabi ni San Pablo yan sa taga-Corinto na yung babae talaga ang unang naguyo ni Satanas. Kaya hindi nga pinapahintulutan ni San Pablo na mangaral ang babae. Kasi yan ang unang naguyo ni Satanas, ang babae. Kaya kayo, bro, guyong-guyo kayo kasi founder niyo babae. Magwain, may tanong ka pa. Binilang ko, bro, mga sampung ano na, bro, nakasampung supalpal ka na, bro, sa gabing ito. Tutulog na yata siya, bro. Hindi, gising pa yan. Ano kasi yung speaker niya mahina. Magwayan? Tapos ka na ba, bro? Yes, tapos tanong. Baka gusto mo pang sumapaw, tirahin mo na lahat. Tayo ko na lang yung oras ko. Tirahin mo na lahat. Sige, bro. Anong tanong mo, bro? Hindi ko yan ma-specify, bro, kung ano-ano yan, bro, pero ang masasabi ko lang yung yung sinusunod talaga namin, yung halimbawa yung mga karumal-dumal, hindi bawal talaga sa amin yan. Tapos kung babasahin natin yung buhat si Apostol Pedro, yung kiniklaim yung unang papa, hindi nga kumakain ng karumal-dumal, na sinusunod lang din namin. Hindi ng ano namin, wala na si Moises niyan. Hindi ko pa. Hindi nga ako professional na debater. Yung inaargumento ko nga dito. Hindi niya kaya yung theological question mo, bro. Wala siyang alam sa mosaic, ano yung mosaic. Kung gusto nyo, bro, kung gusto nyo na talaga ng debate na mga marami kaming mga dyan na mga professional. Alam namin, bro. Lahat yun, bro. mag-support. Nilapurnas na namin. Lahat yun, nilampurnas na namin. Oo. Nung nakaraang debate nga nila ni Star Sige, bro, magtanong ka na, bro. Huwag na nating isali yung mga wala rito, bro. Magtanong ka na. Ikaw yung nandito, kaya ikaw yung haharapin namin. Huwag mo kaming ibigay sa wala rito. Sige. Tanong. Yung sa akin lang,
huwag ka masapaw. Kung magsapaw ka, edi ubusin mo na para Wala makinig kang, lang hindi muna ka ako. sinapawan, sinagot ka. At maganda yung ginawa mo na habang sumasagot kami, hindi ka sumasapaw kasi hindi ka mapupuntang langit kapag sumasapaw ka, sumasagot kami. Sige, next question. Okay, next question. Yun bang sinasabi mo na kung papalitan yung saserdote, dapat ang kautosan papalitan din. Oo. Tama ba yon? Tama yun, di mo ba alam ang talata na yan? Basahin natin na yung sinabi ni Oo, Brother Jared, ha? Hebreo City, Alam para ko hindi mo yun, masabing gawa lang. Makinig ka Hindi. sana muna, bro. Bro, Ano nagtanong ka mahirap kung tama ba sumasapaw? yun? Nagtanong ka na kung tama ba yun? Hindi ka Sagot ko nga malaro. tama yun. Kaya magantay ka sa sagot. Di ba, di ba ang usapan natin maghintay sa sagot? Maghintay ka nga muna sa ano. Tapusin Nagtanong mo ka na kung muna tama ako. ba yun eh. Ang sabi mo, tama Hindi ba naman yun? ako Tanong. naghanap ng talata eh. Oh, sige, sige. Pero nagtanong ka na kasi. Oo, O, sige, pero hindi patuloy. ako naghanap ng talata. No, sige, patuloy, patuloy. Ano yung, Categorical ayusin mo yung lang yung pinakatanong mo. tanong ko. Wala akong sinabi, may babasa ka bang talata, bro? Dapat, ganun ka. Bro, Sige, sige, dapat, patuloy. one word is enough lang sana. Oh, sige, patuloy, patuloy sa tanong. Okay. Ulitin ko Hindi pa Yung tapos sinasabi mo, magwayin pala. Siya lang kasi bang nandito, bro. Walang iba. yung sinasabi mo, Ah, may tumatawag pala sa akin. No, sino to? Ah, si Ayun na pa Jerwin yan. Ring ng ring Rosales. di ba, pasukin na yan, Ah. mag-out na lang ako. Ano kayo interrupted kayo Ano daw, ano daw? Interrupted ka na, bro. Ini-interrupt na ako Paano ako makaporma nito? Hindi ka na, kanina ka pa pinapaporma, hindi ka hindi ka naman nakaporma. nakaporma eh. Kung may panahon naman na himig ka, sumusulpot naman si Brad Jando. Mamaya baka susulpot naman niya si Jared. Porma ka, bro. Sige, sige, patuloy magwayin kasi wala pa naman nagtanong kasi. Sige, patuloy, ano yung tanong mo? Yung sinasabi mo na kung papalitan yung pagkasaserdote, papalitan din ang kautosan. Tama, di ba? Oo. Ngayon, ang tanong ko, anong kautosan ang dapat palitan dahil pinalitan ang pagkasaserdote? Anong kautosan? Yung kautosan ni Moises, no, sa Gawa 13, kasi hindi ka naaaring ganap sa hindi ka naaaring Gawa ganap. 13, ano yun? Gawa 38, 13, 39 yun. 38, 39, basahin natin na. Hindi ka naaaring ganap sa kautosan ni Moises. Basahin natin para malaman mo yung talata kasi hindi ka talaga tinuruan ng mga kasamahan mong STA, bro. No? So, sorry to tell. Ito sinabi, kaya maging hayag nawa sa inyo, mga kapatid, na sa pamamagitan ng taong ito, ibig sabihin sa Panginoong Jesucristo, ibinabalita sa inyo ang kapatawaran ng mga kasalanan. At sa pamamagitan niya, sa ating Panginoong Jesucristo, ang bawat mananampalataya ay inaaring ganap sa lahat ng mga bagay na sa mga ito'y hindi kayo aariing ganap sa pamamagitan ng kautusan ni Moises. So yun kapatid, ang pinalitan. Next question. Lagot. Yon ang pinalitan sa Yes. kautosan ni Moises. Ano ba yung kautosan ni Moises? Paki-specify nga ano yon. Colossus Sige, 2. ako. Sige, 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 Brother. sige. Sige, dito Colossus mo na po dando. Kasi Ano ikaw muna sa specific? Colossus. Sabi ni San Pablo, Colossus 2, 14, 15, no? Ito ang ating mababasa sa Magandang Balita Biblia. Itong sinabi, pinawalang bisa ang lahat ng naisulat na alituntunin laban sa atin, pati ang pananagutang kaugnay nito. Pinawi niya ang lahat ng ito nang ipako siya sa krus. Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus, nilupig niya ang mga pinuno at kapangyarihan ng sanlibutan. Ang mga ito ay parang mga bihag na kanyang ipinarada sa madla bilang katunayan ng kanyang pagtagumpay. Kaya't huwag na kayong magpasakop saan? Sa anumang alituntunin tungkol sa pagkain o inumin, tungkol sa mga kapistahan, sa bagong buwan, o sa araw ng pangamahinga. Yan. Meron pa dito. Meron pa dito magwayin. Malakas. Meron pa dito Malakas 4:4. Meron pa dito, meron pa isang talata. Ito, Malakas 4:4, sabi ganito.
Alalahanin ninyo ang kautusan ni Moises na aking lingkod, na aking iniutos sa kanya sa Horeb para sa buong Israel. Sa Sa buong makatuwid bagay ang Israel. mga sa makatuwid bagay ang mga palatuntunan at mga kahatulan. Ano itong kautusan na ibinigay doon sa Horeb? Deuteronomio 4:13. Sabi, at kaniyang ipinahayag sa inyo ang kanyang tipan na kanyang iniutos sa inyong ganapin sa makatuwid bagay ang 10 utos at kanyang isinulat sa 2 tapyas na bato. Yan bro. So, So, ibig Gwen, sabihin, alistonin pala yung dama yung sabat. alis niya. Dama yung sabat. Yung Kasi alam ko pagkain. naman sa sabat ka kakapit eh. sa sabat yung kakapit mo ni John Ray, so hindi pala yung sabat na Tama pinalitan. Yan yung sasabihin yan eh. Pero bro, honest naman siya kaganina bro. Kasi tinanong niya ako kaganina bro, na sangayon ba daw ako sa yung talata na binasa namin kaganina na Ah. mayroon pang nanatiling sabat. Sabi ko, yes, sangayon ako mayroon pang nanatiling sabat, pero another day na. Hebrews Another 4:8, day. maybe another day. Yung tinanong ko siya, sa iyo bro, ano yung another day? Saturday, Sunday, sabi niya Sunday. Ah. Oh, magwayin. Okay na ba 'yon? O hilit ka pa? Eh, paano? Tapusin niyo muna. Mag-usap muna kayo dyan. Sige na, sige na. Go ahead na. Tinunto ko lang kay Brother Jando yung sagot. Yung napakagandang sagot mo kaganina. Tapos tanong niya Brother Jando, filosofiya mo lang yan. Sabi ko, hindi filosofiya yon, kasi biblical yon. So, binasa ko siya paano talaga natin sundin ang utos ng Diyos pagdating Sabat. So binasa ko sa kanya ang Exodo 28 hanggang 10. Sabi doon, 6 days kayo magtrabaho, gawin nyo lahat ng iyong trabaho, pero sa ikapitong araw ay ipangilin nyo para sa Diyos. Tinanong ko siya, no? Sa panahon natin ngayon, ano ang unang araw na magtatrabaho ka? Sabi niya, Monday. Ano yung pang-anim na araw mo? Sabi niya, Saturday. Ano yung pang-pitong araw mo? Sunday. Sabi ko, ano yung araw ng Sabat mo? Sabi niya, Sunday. Lagot. Oh, Maganda to si ano kasi umaamin ng katotohanan mo dyan, do. okay si Magwayin. Okay naman. Magwayin. Okay na ba yan? Oh, good na ba? Sige, go. Ikaw naman. Sige. Sige, ikaw naman. Ano ngayong yung aral nyo ba nakabase sa encyclopedia o sa Biblia? Sa encyclopedia at Ay, Biblia. Encyclopedia at Biblia bro. Kasi dapat tayong magbasa rin ng kasaysayan eh. Utos kasi yun, read the history books and see. Kaya kailangan magbasa tayo ng mga history books din. Ito may ano lang may babasahin lang akong message ni Pablo para sa taga Colosas. Sige. Sige bro. Maganda yan. May message siya sa taga Colosas. Babasahin ko lang ha. Ang talata, bro. Sige. Okay. Colosas 2:8. Anong talata? Babasahin ka ha. Ay, mali. Mali naman yung filosofiya yan eh. Filosofiya yan. Huwag ka matakot. Bro, babasahin ko lang. Opo, filosofiya nga yan. Ito, basahin natin na. Babasahin ko lang. Colossus Bakit kayo matakot? 2:8. Hindi kami takot bro. Talagang filosofiya yan bro. Ay, eto Filosofiya na hindi galing kay kumari ka Kristo pa. yan. Hindi sige, galing kay basahin Kristo. Mag-ingat kayo nang hindi kayo madala ng walang kabuluhan at mapandayang filosofiya. Mga tradisyon lang ito ng mga pamamaraan ng mundo at hindi mula kay Kristo. Ito Hindi yung mo lang kay mga Kristo yung filosofiya na yan. Oo. Oh. Ito yung mapandayang filosofiya. Mapandayang filosofiya yung ginagawa. Yung ginagawa ng SDA bro. Patunayan daw nila bro na na ang SDA daw founded by Christ. Yan ang filosofiya. Yan ang filosofiya. Akalain nyo ang SDA mismo umaamin ang SDA sa kanilang fundamental belief na sila ay Protestant. Pero yung mga SDA na iba dyan, gaya ni John de la Peña, tinindigan pa naman sa debates kagaya ni Oro, na ang Seventh-day Adventist Church daw, ang tunay na iglesia tinatag ni Kristo. Ang tinatag, Protestant na kayo. Yun ang filosofiya.
Oh. So anong ginawa ni Jun de la Peña sa debate sa Cagayan de Oro? Nag-fallacy of equivocation siya. Doon siya nag-focus sa word na seventh day sa Genesis. Hindi naman church yun. Oh, yan ang filosofiya. Yung ginagawa ng SDA. Yung Katoliko din naman wala ng filosofiya sa Katoliko eh. Oh, Wala ano? ba? Sa tanong Wala. nyo, bro. Sige. Bakit yung Ang tanong tanong ni... na ang tanong Yung- namin bro, logic. Ang tanong namin Ano pa? logic. yung tanong ni Brad Paul Alima na ano yung ang? Hindi ba yung filosofiya? Bakit sa ang ka lang mag-focus? Hindi Yun kasi ang filosofiya ibinigay, yun, bro. yun kasi bro ang ibinigay na proposition ni sino yung Dapat diretsuhin niya. direkta na tanong Hindi. galing yun eh. Direkta yun na tanong galing sa proposition. Ibig Kasi kinakailangan Sige, babalik. malinawan ng proposition para maunawaan. Ipapaliwanag ko ba na John Ray? Ganito kasi yan magwayen. Ang mga SD kasi magwayen, nag-imbento ng sariling paliwanag sa Daniel 7:25. Napakaliwanag naman doon na singular pronoun yon. Singular pronoun, ibig sabihin, he, Isang tao lang. she. Isang tao lang dito, he or she. Ang nakalagay doon, he. Tapos, yung singular noun ng he doon, isang hari. Pero ang paliwanag ng SDA doon, kaharian. Ginagawa nilang plural. Ang dapat sana singular, ginagawa nilang plural. Kaya yung definite article na the o ang, isabihin nun, isang tinutukoy. Ang paliwanag kasi ng SDA doon, marami. Yun ang problema doon. Hindi pilosopo yun. Actually bro, ang maling filosofiya doon si Daig ang may maling filosofiya kasi yung kanyang proposition niya kasi Jared, magwayin kung uunawain mo, tumutukoy sa collective noun. Yung tanong niya sa kanya collective noun ba yung Catholic? Sad to say, hindi alam ni Daig yun. No? Hindi daw collective noun ang Catholic. Group of people yun eh. Ang Catholic. Gusto mong... Yung City 25 kasi, o ano lang yun, singular noun ang tinutukoy doon, singular noun. He. Eto, gusto mo makakita ng filosofiya magwayen? Ito ang filosofiyang ipapakita ko sa iyo, okay? Filosofiya talaga ito eh. Kahit saan mo tingnan eh. Ito paparinig ko sa iyo Si Julito Daig ito. Anong sabi Julito Daig? Yan. Huwag naman. Logic naman, Pastor. Using your logic naman. Huwag nang... Strong believers eat all things. All things. If you see all things, you eat dump truck. You eat... ano ba? You eat anything? Ano daw? Filosofiya. Ito ang filosofiya. If you say you eat anything, then you eat dump truck. Ulitin natin. Huwag naman. Logic naman, Pastor. Using your logic naman. Huwag nang... Strong believers eat all things. All things. If you see all things, you eat dump truck. You eat... ano ba? You eat anything? Yan ang filosofiya. Ito pa, ano pa sabi niya ng filosofiya? Aman to. Strong believer, eat all things. Eat all things. Eat all things. Apil Pastor Puentes. Apil ang itawag o puthaw. Yan ang filosofiya. Kaya wag mo kami pagbibintangan magwayen na filosofiya kami. Ang pilosopo talaga ito ang mga Seventh-day Adventist. Kalahin mo naman, if you eat anything, you eat dump truck. Bakit kinakain bang dump truck? yun ang mali doon. Sinong matinong taong kumakain ng dump truck? Ikaw magwayen, kumakain ka ba ng dump truck? Hindi. Hindi ka kumakain ng dump truck. Kumakain ka ba ng bakal? Hindi. Baka ikaw. Yun yung sabi ni Julito Daig. If you eat anything, di kumain ka ng bakal. Yun ang filosofiya. Yun ang filosofiya. Ang sa amin, hindi pilosopo tong sa amin. Sa amin is reality, logically. Biblically, reality, logically. Yun ang sa amin. Ang sa inyo, filosofiya. Bakit walang historically? Historically, biblically, logically. Wala eh. Ang sa inyo nananaginip kayo. Sabi niyo ba naman na ang Roman Catholic daw founded by Constantino? Ang tagal ko nang hinanap yan. Saan mabasa si Constantino ang founder? Hanggang ngayon walang maibigay ang SDA. Sige, ako magbibigay. Kung walang makagbigay, Sige, ako magbibigay. saan natin mababasa na si Constantino ang founder ng Roman Catholic Church?
Meron, Sige, ikaw Wikipedia mabibigay. to eh. Sige. O sige, Wikipedia. Wikipedia. O sige, Oh, Wikipedia. Saan sa Wikipedia, bro? Saan sa Wikipedia, bro? Ating buksan ang Ito, Wikipedia. ipapakita ko lang. Para maging fair tayo sa kay Magwayen, Oo, ating maging ipakita fair ang tayo. Wikipedia. Sige, bro. Saan sa Wikipedia, bro? Sige, bro. Anong article sa Wikipedia, bro? Saglit lang. Sige, anong article sa Wikipedia ang tinutukoy mo na sinasabing si Constantine ang founder ng Roman Catholic Church? In-screenshot ko eh, nandito sa isang cellphone. Nandito, Ano bro. screenshot? Hindi. Sabihin mo kung anong kuha mo. Sabihin mo kung anong article ang search natin. In-screenshot ko lang yun, bro, kasi nakita ko sa Wikipedia eh. Hindi ko, O, Sabi pa anong naman na- nakalagay? Berjanda, sabi pa naman niya kanina bro, nagmayabang siya, sabi niya, ito yung reference ko, pinakita niya sa camera niya, reference niya, sulat niya. Tapos bro, Sige, sabi anong- niya kanina Bible alone eh, daw. yung verse ko ba, bro, sulat ko ba yan, yung verse na kinopya ko, sulat ko Kanina, ba yan? yung pinakita mong reference mo, sabi mo, reference mo, sulat mo naman yun, notebook mo yun. Sige, Ayun, Magwayen, Yan ang tunay anong na article? filosofiya. Yan ang tunay Magwayen, na filosofiya. hindi filosofiya yun. nakakaunawa. Hindi, ang ibig sabihin ng Filosofiya yan, filosofiya, bro, pag sabihin ng filosofiya, bro, yung pamimiloso po. Oh, eh, Yun ang bakit meaning ng sabi- filosofiya. Ngayon, Oh. sabi mo, si Constantino ang founder. Saan mo mabasa sa Wikipedia yan? Ay, nandito sa cellphone ko isa. Hindi, sabihin mo lang kung anong nakasearch sa article. Anong article yan? Hindi ko nga nakita kasi in-screenshot ko lang. Yun nga, ano nga nakalagay sa screenshot mo? Hindi nga makita kasi naka-on ako dito sa cellphone. So, Sige, tanungin natin tanungin natin si ano Totoo ba na si Emperor Constantine, ako na lang mag-search para sa iyo. Totoo ba na si Emperor Constantine ang founder ng Roman Catholic Church? Yan, no? So, yan na natin to na si Emperor Constantine ang founder ng Roman Catholic Church. Anong sagot dito? Yan, nakikita naman sa screen yung sinisearch ko eh. Pakita yung... Nawawala na tayo nito sa tema yung- natin. Puro na. Hindi! Ayan Sabi mo kasi nasa, sa Wikipedia, Hindi. Hindi totoo na si Emperor Constantine ang founder ng Roman Catholic Church. Isa ito sa mga karaniwang maling akala o propaganda na ginagamit ng ilang grupo para siraan ang simbahang Katolika. Wag yun. Nabutatsa ka na Wag yun. Magwayen. Wag yun, bro. Meron ako Okay ka. dito. Ay, saan nga? Sige, Mura ano lang yan? meron. Wala nga. Ano yan, bro? Ano yan? Wala yata. Bro, gumagamit din ako ng cellphone bro sa pumapasok ko sa Zoom na nakakatingin ako sa gallery ko. Nakikita Pwede ko ba- nga lang yun. Screenshot ko. Wikipedia daw, Wikipedia. Sige, ate pakita Wikipedia, okay? yun eh. Ayan Sige, Emperor Constantine tayo. Ayan. Emperor Constantine tayo. Dito tayo sa Wikipedia. Constantine the Great. Ayan. So, pag nag-open to sa Constantine, ating i-search ang term founder. Ayan. Isa lang dito nakalagay City Founders. City Founders. Wala na iba. Hindi. Wala naman nakalagay ito, founder of the Roman Catholic Church. City pala. Huwag mong gawing City Founders, wala namang iba. Tsaka, ibaba mo ibaba mo ng konti bro. Wala na, last na yan, Ayan yung kasunod, sabi dito sa kasunod, ayun, sabi dyan, converts to Christianity. Paano siya nagtatag kung converted lang pala siya? Yan, converts to Christianity. Ito, converts to Christianity from Naka-convert ancient lang pala Roman siya. religions. Convert lang siya, paano siya nagtatag? Huwag mo nang gamitin Oh. yan.
Magwayin, hindi pabor sa'yo. Oh, magwayin. Tama, Converts to Christianity. Na-convert lang pala siya. Eh, paano magtatagi? Na-convert lang. Na. Buti ito na. Ha? Wala na si Magwaye, nag-off na ng camera. Yang hiya Ano na. ba yun? Saan pa kayo? Ay, diyan pa pala. Ha? Ba't nawala? Oh. Ikaw yung nawala At ba? saka, Nawala nga yung mukha mo eh. Hindi ba nasa ano nyo yan, bro? Nasa inyong aklat National Sunday Law na inaamin nyo na Emperor Constantine converted to Christianity? Emperor Constantine becomes a Christian. Di ba nasa ano nyo yun? National Sunday Law. Alam mo yun, bro? Hindi. Yung, Magwayin. Yung inyong libro ba, National Sunday Law, alam mo yon? hindi ko Na nabasa yun sinas- sa Biblia. Nabasa. Eto bro, Wait lang, search ko dito, Constantine. ayan bro. Sige. Basahin mo bro, ano yan? Ano yan, bro? Ano yan, bro? Wait lang. Ano pinakita? Ano pinakita? Ayan, basahin nyo. Roman Catholic. Alin ang pinakita? Tapos. Ay, mali. Ang tinutukoy diyan, bro, the Church of Sepulcher. The Roman Church of Catholic Sepulcher yan. Ano pa ba yan? Ay, mali. Pinakita na ako ni Julito Daig niyan. Ang sinabi diyan at tinatag ni Constantine ang Church of Sepulcher, yung building. Hindi ba ang mga SDA hindi naniniwala na ang church ay building? Tingnan nyo ha, pakita ko yun kasi nagsinungaling sa atin si Magwayin at ipakita Church of Sepulcher. Ito yung pinapakita niya eh. Tingnan nyo ha, bubukin ko yung kasinungalingan ni Magwayin dito ha. Yan, nakita Ayan, ko niya, eh, pakita ko. Oh, ipakita ko Ayan, sa inyo na ang tinutukoy niyo diyan ang Church of Sepulcher. Tingnan nyo ha. Oh, ito magsisinungaling ba si Magwayin sa atin? Tingnan nyo, pakita ko sa inyo. Sinungaling. Ayan, Huwag nyo oh. nang ituwis yung... Oh, ito, Church of Holy Sepulcher. Ito yung pinapakita ni Magwayin. Tingnan nyo ha, pakita ko sa inyo ha. Booking to dito eh. Ayan o. Oh, ito yung pinapakita niya yung... Yan. Ha? Maliwanag pa sa araw to. Constantine, Roman Catholic. Oh. Ito. The Church of Holy Sepulcher. Ipakita mo yung buo niyan, bro. I-send mo sa akin, bro. Ngayon din, pakita ko yung buo niyan. Awa. Church of Holy Sepulcher. Pinakita sa akin ni Julito Daig yan eh. Church of Holy Sepulcher. Ang Church of Holy Sepulcher, ito yung building na itinayo kung saan nasa loob yung libingan ni Kristo. Yung building ang tinutukoy na tinayo dyan, hindi ang Roman Catholic Church. Bakit Roman Catholic yan? Wala naman ikaw lang ang naglagay-lagay dyan. Tingnan mo ang layo ng araw. Nasa taas yung mga Katolik, nasa yung Constantine nasa ilalim. Kinunik. Para connecting the dot. Akala ko ba encyclopedia alon kayo? Bakit Ayan o. Connecting the dot. Ito, tingnan ninyo. Magwayin. Tingnan mo, founder, Constantine the Great. Ano ang tinatag niya rito? Yung building mismo pinaglagyan ng libingan ni Kristo. Church of the Holy Sepulcher, yun pala yun. Church of the Holy Sepulcher yan. O sige, isend mo sa akin sa messenger. Papakita ko sa screen. Sige, isend mo sa akin ngayon din. Pakita ko sa screen. Kung hindi ka sinungaling, sige, isend mo sa akin. Ngayon din. Anong pinagsisingnung-aling ko dyan? Nakita ko lang to. Hindi. Diba? Ang gumawa niyan, bro, si Julito Daig. Pinakitaan ako Julito Daig niyan. Sige, isend mo sa akin at ipakita ko sa iyo na yan is Church of the Holy Sepulcher. Bakit nakalagay dito Wikipedia sa search? Tapos website pa. Yun na nga. Church of the Holy Sepulcher. Sige, bro, isend mo na sa akin, bro. Ang ginagawa ni Magwayin, pinapakita lang ang picture. Tapos kung mapapansin niyo mga kapatid, naka-arrow. Naka-arrow ba? Ang layo ng abat eh. Yan na nga. Tingnan niyo. Basahin mo, Sige, Magwayin. basahin mo, Roman Catholic Church founded by Constantine. Yan ang tama. Hindi mo mapakita ka ng picture tapos may araw nakalagay. Magwayin, isend mo, Magwayin, isend mo sa akin ngayon din. Ipapakita ko na ang tinutukoy niyan.
isend mo sa akin, bro, at ipapakita ko na yan ay tumutukoy sa Church of the Holy Sepulchre. Sige, isend mo sa akin ngayon din. Sige, isend mo sa akin. Huwag mong i-crop, ha? Nabasa ko lang, nakita ko lang to. Ni-screenshot, tapos- Pinakitaan na ako ni Jolito niyan eh. Pinakitaan na ako ni Jolito yan. Nabuking nga si Jolito Daig niyan eh. Ang totoo ko dyan, Church of the Holy Sepulchre. Oh, sige, isend mo sa akin. Wala na. Takot na mag-send si Magwayin. Oh. Wala pa akong natatanggap rito. Sige Nandiyan na. na. Huwag kang magsinungaling, iho. Sige. Tingnan natin kung dumating na ba. Magwayin. Magwayin. Wala dito, Magwayin. Nandyan na. Ayan o. Sige. Okay, tingnan natin na kung dumating na ba. Sinungaling ako, Jando. Ayan, ano yan? Dating yan. Tingnan mo, ipakita ko ito. Ayan, ano wala yan? pa. Tingnan mo. Ano yan? Deliver. Wait lang. Ano ko muna to, refresh ko muna to para makapasok yung message mo. Yan. Okay, so Bakit takot? Bahala kayo dyan. Nakita ko lang yan sa website. In-screenshot ko lang. hindi, in-screenshot. Kayo matakot. Kwento ka pa, pinakitaan ako ni Julito niyan. Ikaw pa nag-screenshot. Walang pakialam. Bro, huwag kang magsinungaling, bro. Religious topic tong kinag-uusapan natin dito. Huwag kang magsinungaling. Sinungaling ko naman dyan. Ayan o. Tingnan nyo o. Ayan. Tingnan nyo. I-download ko siya para may pakita ko sa inyo ng buo. Sige, ito na. Para pakita ko sa inyo ng buo, ha. Tingnan nyo, ha. Oh. Sinabi daw dyan na founder Roman Catholic. Tingnan nyo anong nakalagay. Tingnan nyo, Roman Catholic ba nakalagay dyan? Founder ba o website? Website, di ba? Website, Roman Catholic Custodia.org and Sanctuaries Holy Sepulchre. Holy Sepulchre. Linaw. Ang ginawa niya ba dyan, Ano? nilagyan ng araw sa ilalim. Holy Sepulchre. Holy Sepulchre pala yan. Kukunwari ka pa. Consecrated Sila September lang naglagay. Pwede dyan daw, sila 13. lang naglagay ng araw-araw sa ilalim. Sila lang naglagay-lagay niyan. Consecrated September 13, 35. Ito yun, ito pinakita niya, Ayan, ito pinakita niya, tingnan niyo, ha. Consecrated September 13, 335. Tingnan niyo ano nakalagay dito sa Holy Sepulchre. Consecrated September 13, 335. Tingnan niyo. Status active. Status active. Ito, status active. Founders Constantine the Great. Ito naman. Tingnan niyo. Anong tinutukoy dito? Anong tinutukoy? Magwayin. Ano yan? 'Di ba? Holy Sepulchre? Ayan Roman Catholic Custodia.org and Sanctuaries Holy Sepulchre. Tama ba Magwayin na Holy Sepulchre? Tama o hindi? Ewan ko. Nakita ko lang yan. Hindi pala siya sigurado sa pinapakita niya. Tingnan nyo. Ito pinakita nyo. Ito pinakita nyo. Tingnan nyo. Magwayin. Talagang sinungaling ka Magwayin. Ayan website. Eastern Orthodox. Ito Magwayin. Talagang sinungaling. Magwayin. Booking ka Magwayin. Ito nga website Eastern Orthodox Roman Catholic. Ito booking ka Ayan website Roman Catholic. Hindi ba ito yung nasa website Roman Catholic? Kung hindi ba? Pakialam ko nakita. Anong nakalagay diyan? Anong nakalagay diyan? Ang tinutukoy niya yung Church of the Holy Sepulchre. Ano yung Church of the Holy Sepulchre? Itong building na ito, yan ang Church of the Holy Sepulchre. Yung building na pinagtayuan kung saan nasa loob niya ang libingan ni Kristo. Ano ba naman Magwayin? Magluloko ka ba naman dito?
Hindi ako nagluloko. Ah, ang pinakita mo, ang website na ito ay sa Roman Catholic Holy Sepulchre. Ngayon, ang founder nitong Church of the Holy Sepulchre, si Constantine the Great, yung simbahan na pinagtayuan ng libingan ni Kristo. Yung libingan ni Kristo nasa loob ng simbahang ito, Church of the Holy Sepulchre. Ito yun o. Ayan o, Church of the Holy Sepulchre o. Yan ang design sa loob o. Ayan o. Galing mo talaga magpalusot, bro. Anong galing ang palusot? Huwag kang magsinungaling. Ikaw, nasa screenshot mo mismo o. Ayan o, screenshot mo o. Website, ano ba yan? Website, Roman Catholic, Custodia.org and Sanctuaries, Holy Sepulchre. Saan pa? Website din ng Eastern Orthodox and Jerusalem Patriarchate Info the Holy Sepulchre. Ito ha, buksan ko itong pinakita ni Magwayan na tinan nyo, nag-booking na, magkukunwari pa. Tinan nyo ha, buksan ko tong Roman Catholic dito. Anong lalabas? Hindi ko nag-ano dyan. Nakita ko lang. Ayan ang problema. Bro, tinan mo, ano ang nagbukas? Ano ang nagbukas? Custodia.org and Sanctuaries Basilica of the Holy Sepulchre. Oh, yan ang nagbukas. Tingnan mo. Ayan o. Basilica of the Holy Sepulchre. Simbahan mismo ng Holy Sepulchre. Ang tinayo ni Constantino, yung simbahan ng Holy Sepulchre. Hindi ang Roman Catholic Church. Oy, Magwayin. Sana hindi mo na lang yan ipinakita yung screenshot mo. Kasi nang pinakitaan ako ni Jolito Daig niyan, binuksan ko yung website mismo. Church of the Holy Sepulchre pa lang. Pag sinabing Church of the Holy Sepulchre, yung building mismo. Yung building mismo na itinayo, yun ang Church of the Holy Sepulchre. Yun ang tinayo ni Emperador Constantino, yung mismong building. Huli na kayo yan. Huli na. Anong huli? Anong huli? Ikaw yung nahuli, oh. Maliwanag yan. Nahuli. Ikaw yung nahuli. Tinan mo, oh. May architect pa nga, oh. Architect, oh. Oh, may architect pa, may style pa. May groundbreaking. Oh, kailan siya na-consecrate? September, bro. Tingnan mo, bro. Kailan siya na-consecrate, bro? September 13, 335. Diyan sa screenshot mo, kailan siya na-consecrate? Sagot, bro. Diyan sa referensya mo, kailan na-consecrate ang Church of the Holy Sepulchre? Ewan ko, nakita mo dyan? Hindi, sa iyong screenshot, tingnan mo screenshot mo, kailan siya na-consecrate? Kasi dito kasi na-consecrate ang Church of the Holy Sepulchre September 13, 335. Oh, di ba kayon nga? Di. Tingnan mo dyan sa'yo. Tingnan mo sa'yo kung kailan na-consecrate ang Church of the Holy Sepulchre. Kailan? Pinasa ko dyan sa'yo. Kailan Magwayin? Sagot ng... Oy, may music. Yan. May music. Oh, Magwayin, itong sa iyo ba? Oo. Hindi. Ito yung pinakita mo. Ito pinakita mo kasi nilagyan mo lang ng arrow. Tingnan mo, website Roman Catholic. Sa iyo, website Roman Catholic. Ako pa naglagay ng araw? SDA ang naglagay ng arrow. Personally, Jolito Daig. Ngayon, nang ginawa yun ni Jolito Daig, wala naman sinasabi dito na siya ang founder ng Roman Catholic Church. Ang sinasabi, ang website na ang sinasabi diyan, ang website na pinagkuhanan ng Roman Catholic ang pagmamayari ng website na pinagkuhanan ng litratong ito. O, hindi huli kayo ngayon. Hindi kayo makatanggi Anong huli? Anong huli? Ano nangyayari? Paano Anong huli diyan, bro? Ibig sabihin tinatanggap mo ni Magwayin, tinatanggap mo nang sinabi ni Kristo, I will build my church, yung church pala building. Tanggap mo 'yon. Sanggap. Sanggap na. Iba, Ano, Magwayin?
Sagot Magwayin, tinatanggap mo ba ngayon, dahil tinitindigan mo na ito, tinayo ni Constantino, tinitindigan mo ba ngayon na ang church para pala sa mga SDA is building? Kasi building tong Church of the Holy Sepulchre eh. Ang tinatanggap ko na ang tinayo ni ang nagtayo ng Roman Church si Constantine ang founder kasi nandyan sa reference. Mali. Nakita ko. Mali. Ang sabi dito, tinan nyo, basahin ko ha, sabi dito. The Church of the Holy Sepulchre, also known as the Church of the Resurrection, is a 4th century church in the Christian... Oy, music! Sino yan ang music dyan? Sino ang music dyan? Ako yun bro, sorry. Ito ha. The Church of the Holy Sepulchre, also known as the Church of the Resurrection, is a 4th century church in the Christian quarter of the old city of Jerusalem. The church is seat of the Greek Orthodox Patriarchate of Jerusalem. Some consider it the holiest site in Christianity, and it has been an important pilgrimage site for Christians since the 4th century. Ibig sabihin ito, ayan o, sa baba. In earlier times, the site, yung mismong lugar, yung area, the site was used as a Jewish burial ground upon which a pagan temple was built. The church and rotunda was built under Constantine. Sa madaling salita, yung building mismo na itinayo, ay gawa ni Constantine. Yung building mismo, the church and the rotunda was built under Constantine in the 4th century and destroyed by Al-Hakim in 1009. Na-destroy ni Al-Hakim itong Church of the Holy Sepulchre. Anong nahuli? Wala kang nahuli, bro. Wala kang nahuli. Ikaw ngayong nahuli. Magwayen, ikaw ang nahuli bro, kasi ang tinutukoy pala dito na tinayo ni Constantino yung building na Church of the Holy Sepulchre. At yung website na pinagkuhanan, huwag mo may-ari ng Roman Catholic, yung website. Walang sinasabi dito na si Constantine ang founder ng Roman Catholic Church. Basahin mo, ipakita mo sa screen kung walang founder dyan. Pinapakita nasa screen bro. Ang tinatag ni Constantine the Great dito ay itong Church of the Holy Sepulchre. Pero founder siya. Ibig sabihin bro, siya ang nagtayo ng building na ito. Founder sa church gade, founder sa Roman Church. Hindi Roman Church. Babaw naman Hindi Roman. mo. Oy, Converted nga siya sa Christianity. Paano siya magtatayo kung converted lang? Ano ka ba? Ito ating ipakita ako na. Oh, yan. Bro, hindi mo kami maluloko bro. Actually nasa ano niya ito eh. Ito ay nasa tingnan niyo bro. Ito bro, ito ay libro ng Seventh-day Adventist bro, National Sunday Law. Yan, ate pakita to National Sunday Law na kanilang libro. Libro ninyo to ha. Baka tatanggi ka naman dito ulit. Libro ninyo ito, National Sunday Law. Ang sabi ganito, a great shout goes up in the empire. Emperor Constantine has become a Christian. The Christian are euphoric, no more being torn apart by dogs and lions. Tanong nito, totoo ba ang sinasabi ng inyong libro, Magwayen, na Emperor Constantine has become a Christian? Tama o mali? Totoo, nabasa ko niya na. Ngayon, kung siya ay na-convert lang, paano siya nagtatag converted lang siya? Yung Roman Catholic 1870 lang. Ito tinutukoy dito. Itong tinutukoy. Ano 1870? Hindi mauna talaga si Constantine. Natural. Anong 1870? 1870 Anong ng Roman Catholic. So lumabas ang Roman Catholic 1870, sabi mo. Parang 'yon ang 1870. So before 1870 bro, wala pang Roman Catholic before 1870. Wala pa siguro kasi si wala pa. Kung ganun bro, kung wala pa pala bro,
Anong dala na relihiyon ni Magellan sa Pilipinas noong 1521? 1521. Oh, kasi sabi mo wala pang Roman Catholic before 1870. Kung ganoon, anong relihiyon ang dinala ni Magellan noong 1521? Para sa akin, hindi ang alam kong Bro, wag yung para sa'yo, bro. Sinungaling ka eh. Wag yung para sa'yo. Based tayo sa reality. Sa reality, ano ang dalan na relihiyon ni Magellan noong 1521 sa Pilipinas? ipasok mo ng SDA mo, bro. Yung claim nyo, Kristyanismo at saka Roman Catholic. Oh, ibig sabihin Roman Catholic ang dala ni Magellan. Tama, mali? Yung claim nyo, Oo. yung sabi ko. Hindi. Wag mo gamitin yung claim namin, yung sa'yo. Tinatanong claim kita. mo yun eh. Wag yung 1521, claim hindi namin. pa ba? Bro, wag yung claim namin. Nag-aaral ka naman eh. Alam ko naman na tinuro yan sa eskwelahan nyo eh. Wag ka namang yan ang pemilosopo. Namimilosopo ka. O, sige. Ito yung filosofiya na ginagawa mo ngayon. Sige. Sumagot ka ng tama. Sumagot ka ng tama, ha? Anong relihiyon na dala ni Magellan noong 1521? Kristyanismo. Ano ang Christianity na yon na may malaking cross at nagsagawa ng unang misa sa Limasawa Island? Anong relihiyon yon? Roman Catholic. Roman Catholic. Ngayon, Roman Catholic, sabi mo before 1870, wala pang Roman Catholic. Bakit Roman Catholic dala niya 1521? Yun ang nakikita ko sa mga referensya na Hindi, wag ka magbintang. Ikaw yung sumasagot eh. Sabi mo kasi before 1870 wala pang Roman Catholic. Ngayon tinatanggap mo na naman ulit na 1521 meron na palang Roman Catholic. So inaamin mong mali yung sinabi mo kanina na 1870 lang nagsimula ang Roman Catholic. Ano? Yan yung produkto ng Arias. Ayan, namimiloso po na. Bumaliktad sa'yo yung ano mo sa amin. Bumaliktad sa'yo yung bintang mo sa amin ngayon. Tamo? Bumaliktad. The booking ka na. Church of the Holy Sepulchre pala ang tinayo ni Emperador Constantine. Hindi pala ang Roman Catholic Church. Ano ba yung nababasa mo dyan? Website yon na pinagkuhanan. Website eh. Oo. Basahin mo naman yung reference mo. Ito, tinan mo yung reference mo ha. Ayan. Pakibasa yung reference mo. Pakibasa yung reference mo. Nandyan yung pinasa ko ah. Basahin mo yung reference mo. Ito nasa screen yung reference mo. Ano tong before ito? Ano ba website ito? Tingnan mo ano yan? Sige, basahin ko nga. Ito. Huwag ka manood sa iba. Ito yung referensya mo pinapakita ko sa live ngayon. Ano to? Basahin mo. Website ng Wikipedia. ha? Hindi, ito ba? Website, ano yung katabi ng website? Wikipedia daw, bro. Roman Catholic. Roman Catholic. So ang sinasabi to, Roman Catholic ang website. Ito namang tinatag ni Constantino, yung Holy Sepulchre. Ayan o. Sanctuaries of the Holy Sepulchre. Yung araw dyan. Magsisi. Yung araw, ipakita mo. Bro, Bakit yung araw, bro, ang naglagay ng araw, kayo lang. Kayo ang naglagay ng araw. Ang tinutukoy ng picture mo, yung website, pagmamayari ng Roman Catholic. Tapos nilagyan ng araw, kinonek sa founder Constantine the Great na tinutukoy pala Church of the Holy Sepulchre. Kayo ang naglagay ng araw niya. Wala namang araw sa Wikipedia. Huwag ka nang magsinungaling bro. Booking ka na eh. paano ako magsinungaling? Akin ba yan?
Gawa-gawa ko ba yan? Oh, talaga nasisinungaling ka. Kasi pinakita ko naman sa screen yung Church of the Holy Sepulchre eh. Hindi, Holy hindi ka. mo naman hindi mo naman may tatanggi eh. Huli ka na, bro. Ayan o, ikaw yung nahuli o, ayan o. Sige, wala ka ng ano bro. Yung ano ko ba dyan, yung pinasa ko sa'yo, ano bang mababasa dyan? Basahin mo kasi ubos. Hindi yung Eto nga yung pinasa mo bro. Ang ginawa mo lang ang ginawa nyo lang, tinrap nyo, eto yun o, website, ginawa o Roman talagang Catholic. talaga yan. Ayan o, website, Roman Catholic. Ano to? Founder, Constantine the Great. Anong tinutukoy na founder dito? Ito, Church of the Holy Sepulchre. Bakit may ganyan? Di si Constantine nga. Di ba? Ang Church of the Holy Sepulchre, bro, hindi iyan Roman Catholic Church. Yan ay building. Ang Roman Catholic Church, bro, isang society. It's the society founded by Jesus Christ. Society ang Roman Catholic Church, hindi siya building. Magwayin. Ang Roman Catholic Church is a society. It is not a building. Ang tinutukoy ng pinapakita mo sa amin is a building. Kaya ikaw yung nabuking dito, huwag ka nang mamiloso po pa dyan. Paano mabooking? Hindi naman akin yan. Nabuking na nga bro, ito yung pinakita sa iyo oh. Hindi sa'yo, pero Hinrap. mo. Pinasa ko Hinrap sa'yo. mo lang eh. Sabi mo, walang mababasa na Constantine the Great ang founder eh. May nabasa ako. Wala nga mababasa bro, walang mababasa dito bro na siya ang founder ng Roman Catholic Church. Ang mababasa dito, siya ang founder ng Church of the Holy Sepulchre. Oh, di ba? My church. Roman Church. Ay, ano ba naman ito? Fallacy of equivocation na. Ay, magbayin. Gumagamit ka na ngayon ng invalid argument. Fallacy of equivocation na yun. Kasabi mo, ayun, di may nakalagay na church. Ang tawag dyan, fallacy of equivocation. Wala ka nang matibay na argumento kasi kung wala na, papalitan na kita. Kanina ka pa eh. Di ba? Unti-unti na kayong umatras kasi unti-unti kayong nabubuking. Hindi bro. Hindi mo sa umaatras bro. Kasi nabuking ka na eh. Wala ka namang ibang ginagawa ngayon kundi mang asar eh. Nangaasar ka lang naman eh. Hindi ka naman nagipagtalakayan eh. Talakayan nga yun eh. Sabi mo, walang Hindi. Binuking ka na nga dito oh. Bro, booking ka na nga dito oh. Building walang tinutukoy oh. Sige. Tanungin next natin question. si ChatGPT ha. At tanungin si ChatGPT. Ang Church of the Holy Sepulchre ba ay isang society o isang building? Tanungin natin ha. Ang Church of the Holy Sepulchre ba? Mao na yung resulta ninyo. Kaya magsaling mo sa encyclopedia. Sakto ang... ikaw, gumagamit ka ng encyclopedia, binabaluktot mo naman. Yan mo ha. Ang Church of the Holy Sepulchre ba ay isang building? Isang building o isang society? Isang society. Mas maganda ito, construction building para malaman talaga na ito ay literal na construction building. O isang society. Anong sagot? Magandang tanong yan. Ang Church of the Holy Sepulchre ay isang gusali. Kasabot ka gusali, bro? Lagpak. Bro, nakasabot ka gusali? Murag nakasabot ko na. Kanang gusali, bro. Mo ba na inyo ang pagsabot sa term church? Sa church? Para sa mga SDA ba, katong church ba nga ecclesia? Church nga ecclesia. Meaning ato niya gusali o mga tao? Mga tao ang sa Mateo. Mga tao. Etong Church of the Holy Sepulchre ba, mga tao ba ito o gusali? Gusali. Gusali. Sino ang nagtayo ng gusaling ito? Based doon sa reference mo. Si Constantine the Great, founder of Roman Ngayon, Church. ngayon,
Ang Roman Catholic Church ba isang gusali o isang society? Di na makasagot. Gusali. Ha? Gusali. Tanungin natin, ang Roman Catholic Church ba ay isang gusali o isang society? Ano? Ang Roman Catholic Church ba ay isang gusali o isang society? O yan, ganda tong ito, ating bookingin to. Oh, magandang tanong yan. Ang Roman Catholic Church ay hindi isang gusali. Ito ay isang society. Tulog ka na ba? Ngayon, Magwayen, ang sabi sa reference mo, ang Church of the Holy Sepulchre ay isang gusali na tinatag ni Constantine. Tinanong kita, ang Roman Catholic Church ba isang gusali o society? Ang sagot mo, gusali. Ang sabi dito, ang Roman Catholic Church ay hindi isang gusali. Sino ang paniniwalaan namin? Ang reference na ito o ikaw na sinungaling? Oh, ba't ako tanongin mo? Di diyan ka magtanong. Booking ka na eh. Papakunwari, namimiloso po ka na lang eh. Wala ka na ibang argumento kasi ayaw ko yung nagipag-asaran bro eh. Ayaw ko nagipag-asaran. Gusto ko pag talakayan. Ayaw ko yung asaran. Filosofiya naman yung inyo, bro eh. Filosofiya yan. Hindi philosophy. Ikaw yung namimiloso eh. Gumagamit ka ng fallacy of equivocation eh. Toro. Alam mo yung fallacy, alam mo ba yung ano bro? Alam mo ba yung Ay, fallacy of kaya, equivocation? Patunayan mo nga, bro, na hindi building yung Roman Church. Maghanap ka ng Roman Church Ito kung naman, hindi building yan. binabasa na nga. Maghanap Ito ka. binabasa na bro, nasa screen naman bro eh. Sana ko maniwala. Sana Bro, ko maniwala. bro. Yan o sa literal. Magwayen, saan mo nabasa? Saan mo nabasa na ang Roman Catholic Church ay isang gusali? Kasi sabi dito kasi ang Roman Catholic Church ay hindi isang gusali. Saan mo nabasa ng Roman Catholic Church ay gusali? Hindi lang nababasa, bro. Talagang Saan mo nabasa, bro? Bro, ang hinihingi ko sa iyo kung saan mo nabasa na ang Roman Catholic Church ay hindi ay isang gusali. Kasi nakalagay ko sa is hindi isang gusali. Diyan kasi nakabase yung paniniwala nyo sa ano ay Google eh. Diba? Yung pinapakita mo sa aming screenshot, bro. Yung pinapakita mo sa aming screenshot, saan mo kinuha yun? Sa Biblia o sa Google? Sa wiki yon, inyo naman yon, hindi naman ako Yung Wikipedia ba, Biblia o Google? Yung Wikipedia, history yon, Google. Ay, hindi. Yung Google. Tingnan mo. Pag tayo ang gumamit ng website, ayaw niya. Pag siya gumamit, okay lang. Di basura ka na ngayon. May nababasa tayo. Yun na nga, ang binabasa mo, building, gusali, Church of the Holy Sepulchre, isang gusali, yun ang binabasa mo. Wala na bro, wala ka na ibang argumento dyan kasi kung wala na, hanap ko ng ibang katalakayan dito. Sige, kayo. Soko na kayo, out na ako. Hindi, tinatanong kita kung meron ka bang iba. Tinatanong kita kung meron ka bang ibang argumento pa dyan, kaya kung wala na, hanap ako ng iba. Meron pa ba o wala na? Meron pa. Kasi sa nakikita ko sa iyo kasi ngayon, nakikipag-asaran ka na lang. Hindi, sabi mo. Sige, ano ba ibang argumento mo? Society ba o Ang sagot dito, ano ba yan? sige, sa Biblia tayo kasi, sige, sa Biblia tayo. Saan sa Biblia mo nabasa na ang Roman Catholic Church ay isang gusali? Ayaw mo sa Google, di ba? Ayaw mo sa Google. Sa Biblia ang gusto mo. Sige, sa Biblia ang gusto mo. Sa Biblia ba ang gusto mo? Sa Biblia ba ang gusto mo? Anong literal? Saan ano babasa yung literal, bro? Sa Google o sa Biblia? Yan sa tanong mo, literal ang gusto ko. Ang tanong ko ba? Ang sabi mo kasi nakabatay kami sa Google. Bro,
Bro, ang sabi mo kasi nakabate kami sa Google. Eh kung ganon, saan natin babasahin yung sinabi mo ng Roman Catholic Church ay isang gusali? Saan natin babasahin yun? Eh, kung hindi pala gusali yung Roman Church, saan kayo Hindi pumapasok? saan natin babasahin. Kasi ang pinakita kasi ngayon, ito kasi pinakita ko, bro, ang pinakita kasi dito bro, ang Roman Catholic Church ay hindi isang gusali. Sabi mo, ayaw mo sa website, ayaw mo sa Google. O sige, saan natin babasahin yung sinabi mo na ang Roman Catholic Church ay isang gusali? Oh, Saan natin babasahin yun? ito bro, ha? O, babasahin ko ha. Kinig ka ha. Saan natin Kayo- babasahin? Ito, babasahin ko sa Biblia yung mga tanong mo, yung estilo ng tanong mo. Oh, sige. Ha. Saan sa Biblia mababasa? Saan sa Biblia mababasa na ang Roman Catholic Church ay isang gusali? Oh, babasahin ko yung mga estilo ng tanong mo ha. Kayo ay magsipag-ingat. Hindi yung estilo ng tanong ko ang itinatanong ko sa iyo. Ang tanong ko sa iyo, kanina, Magwayen, kanina kasi sabi mo, wait lang nga. Bro, wait lang. Nawala na, nabaliw na. Bro, Magwayen, ayaw mo akong bumasa ng Google. Sa binasa ko kasi, ang Roman Catholic Church hindi gusali. Sabi mo, gusali. Ayaw mong basahin ko yung chat GPT na ginagamit ko. Ngayon, saan natin babasahin yung sinabi mo ng Roman Catholic Church ay gusali? Saan mo babasa natin yon? Hindi ko alam. Oh, Bro, pahinga na tayo bro. Level na 5 na. Antok na ako bro. nakakaantok si ano? Magwayin Bro, pa kanina pa kasi, kanina pa rin kasi nabutata bro eh. Lalo sa binaon sa mga tanong mo eh. Sophia yung ano nyo, yung Pasensya, galing. bro. Wala bro, wala ka na bro na butata ka na kaya mas pwede Kanina pa siguro yun na nabutata. oh, iba naman. Tawag ako ng iba ha. Wait lang. Thank you sa iyo sa time mo, Brother Magwayen, kasi nabutata ka na. Wala na. Nangaasar ka na lang. Wala na magagawa dyan. Nangaasar na lang eh. Wala na. Bro. Wala na bro. Wala ka na bro. Quiet ka na kasi nabutata ka na. Yung referensya pinakita mo, nasunog na. So, wala na. Kaya, Constantine Paquet ang nakalagay doon. hindi, Nasunog. bro. Nasunog na nga, bro, kasi ang titukoy bro doon, Church of the Holy Sepulchre, yung building pala tutukoy doon yung gusali. Kaya nasunog na. Bro, wag ka nang ano diyan bro kasi Saka nabuking ka na. wala namang sinabi doon sa referensya na pinakita niya na Constantine founded the Catholic Church. Wala. Pinakita lang niya yung picture na lagyan ng araw. Kinunig na dat. Ay, wala. Kinunig na dat. Kasi na-booking kasi yon kasi na pinakitaan ako ni ni Julito Dae, ni-research ko kaagad Wikipedia eh. Pag-research ko, yun pala Church of the Holy Sepulchre. Yun palang gusali na yun ang tinayo ni Constantino. Hindi pala yung society na Roman Catholic Church. Buti na lang, yun ang pinakita ni Magwayen ngayon. Hindi na-booking siya. Ngayon, ang ginagawa na niya din, na-booking na siya, nangaasar na lang. Wala na. Kaya nangaasar na lang si Magwayen. Wala na. Basura na. Sunog na yung referensya niya. Butete si Magwayen. Nabutete, ayaw pa tanggapin. Nangaasar na lang. Nangaasar. Alis ka na lang. Kasi nangaasar ka na eh. Wala ka ng argumento eh. Nasunog na yung referensya mo eh. Basta, punto kalaban nyo, ingat kayo. Grabe yung referensya, ingatan nyo, hindi wala kaming kopya. Kasi pag meron kaming kopya niyan, sunog talaga kayo. Nagmayabang siya sa akin kanina. Sabi niya, anong wala ko referensya? May referensya ko ito. Tapos pinakita niya yung notebook na may mga sulat niya. Tawa ako din. Ating si Jerwin kanina, tumatawag Jerwin kanina eh. Tatawagan si Jerwin ha. Paka-available si Jerwin ngayon. Siya yung ring kanila pala kanina, si Jerwin.
Andun ako, nagpapatulog ko kay Divine. Tawagan si Jerwin. Siya naman yung ating papasukin. Nakaka-antok na si Maguire. Nabuking na, nangaasar na lang eh. Yung chan ko dito. Tama mo, dinig na dinig ko sa iyo eh. Ha? Dinig na dinig ko yung tawa mo dito. Sakit ko rin ng chan ko. Nakaka-enjoy naman ano. Kaya, to. Hello bro? Bro, Jerwin! Ha? Oh, hello, Bro Jando. Oh, nanawag Kasi ka. kaaga na to sa mo, tawag dito. Nanawag ka kanina. Wa man ko to dire, galingkod kay nagpatulog og bata. Dami ka may pagyapon na. Oh, hanggang alas 11 tong doktrina talakayan eh. Ano, gusto mo may pagtalakayan? Grabe ni mo, Gogi. Ako lang po yung challenge sa mo ha, kay... Ako lang po yung challenge sa kuha. Ay, Ako lang po yung pamatuod. ano, ako ang Ako na sa magpamatuod. Ako na sa magpamatuod na si Maria na tao bro. ang Move on, bro. Move on na. Tapos na tayo dyan. dili ba wala din eh handog din Bro, move on na bro. Natapos tayo dyan bro. Tinalo na kita bro. Move on na. Ibang topic na lang. ibang topic na lang. Move on na. Eh, Ano ba? hindi. Move on na bro. Natalo ka na eh. Huwag ka nang umirit pa. Move on na. Ibang topic na lang. May pa nga kaya nag-conclusion ka natalo. Wala ka natalo ka din bro. Move on na bro. Move on na. Unlock mga bro dyan. Hindi ako takot bro. Tapos hindi bate bro. Kaya move on na. Risback. Saan naman ba? Ay, nakaka ano yun. Parang dito wala katapusan na pag-uusap. Okay na sa akin Sabi mo yun. na dyan, Natalo ka. natalo talaga siya sa debate niyo kasi race back na lang daw siya eh. Hindi man nagre-race back ang panalo. Ayun na nga. Ang race back yung talo. Hindi. Hindi kasi ako natatakot na ano ba yun? Sige bro, ito na lang bro. Bigyan, Ikaw ay natatakot na sige, ito bro. na si Maria may anak na tao na si Cristo. Ha? Takot ka bro? Sige, sige nga bro Jando, tapos naman na kayo bro Jando. Ako nga harap sa kanya bro. Ano yung patutunayan niya bro? Patutunayan daw niya na si Maria ay nanganak ng Kristo na tao. Anak Non-debatable. ng Kristo na tao. Nanganak ng Kristo na tao. SDA ba to? SDA yan bro, SDA yan. Iba na Non-debatable pala yun. yung aral ng SDA ngayon. Kristo na tao na lang. Wala ng Diyos. Yun. Nagbago ang aral dahil sa kay Jerwin. Binabago niya yung aral eh. Ang pasya. Kasi tapos na kasi yung si Maria ina ng Diyos. So ngayon, ako naman magpapatunay na si Maria ina ng taong Jesus. Ina ng Non-debatable. taong si Jesus. Hindi man kami tutol yan. Hindi kami tutol na ina siya ng taong Jesus. Pero huwag mong sabihin na yung taong Jesus